Lahat ng mga eroplano ay handa. Simula ng emergency jump program. Target, Planet Pandora. Babala, nasira ang makina. Nakapag-interrupt ang jump program. Natitirang lakas, kulang sa 30%. Bangkay ng kosmikong barko ng Wang Li Squad. Tinamaan ng misele. Nasira ang dulo ng eroplano. Bumababa ang lakas ng makina. Humihingi ng tulong. Zhang Jai. Zhang Jai. Dumating ang tren sa Jiangxing Station. Mangyaring mag-ingat ang mga pasahero sa pagpasok at paglabas ng tren. Ako ba ito? Ano nang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyari? Ito ba ay tungkol sa isang babae na sinasabi si Zhang Jai? Sa tingin ko, may katwiran ka sa sinabi mo kahapon. Sang-ayon ako sa iyong mungkahi. Bakit parang hindi ka komportable? May sakit ka ba? Zhang Jai. Estudyante, bilisan mo. Magsimula ka ng umusad. Huwag kang magulo. Pasensya na. Pasensya na. Nakikinig ka ba talaga sa sinasabi ko? Ano itong lugar na ito? Hindi ba't nasa Pandora Planet tayo naglalaban? Bakit nandito tayo ngayon? Pag-iinspeksyon ng tiket. Mga pasahero, pakihanda ang inyong mga tiket. Kayo po, pakipakita po ang inyong tiket. Nasa bulsa mo siguro sa kanan. Palagi mong dinadala ang mga mahalagang bagay. Ilagay mo dyan. Mula sa Xijing Station papuntang Qingxing Station. 100 tiket. Sige, walang problema. Naway maging masaya ang inyong paglalakbay. Ang tren na ito ngayon ay naantala ng 20 minuto. Mababalik pa ba ang oras na ito? Nagmamadali ako ngayon. Gagawin namin ang aming makakaya, Ginoo. Kahapon ng hapon, inalagay ko ang liham ng pagbibitiw. Sa mesa ng punong guro. Sa tingin ko may isang bagay na tama ka. Kahit sa buhay, may mga bagay sa trabaho na dapat tapusin ng maayos. Zhang Jai. Zhang Jai. Anong nangyari sa'yo? Mukhang may sakit ka. Lumabas ka ng maaga kanina. Para kang naglalakad sa panaginip. Maputla ka na parang papel. Gusto mo bang samahan kita sa health office? Sino ka? Ako. Nagbibiro ka ba sa akin? Zhang Jai. Baka may nasabi na akong mali. Nasaktan kita. Simula kahapon. Kaya bakit nga ba nahuli? May problema ba ang sasakyan na ito? Hindi naman siguro kayo gagamit ng sasakyan na may sira. Para magdala ng pasahero, di ba? Ginoo, ang tungkulin ko ay ang mag-check ng tiket. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na ito. Ang tiyak na oras ng pagdating sa susunod na istasyon. At ang kaugnay na impormasyon. Mangyaring makinig sa anunsyo ng tren. Makinig ka. Marahil ang tingin mo sa akin ay parang kilala mo ako ng 10 taon. Pero talaga, hindi ko alam kung sino ka. Hindi ako nagbibiro. At hindi rin ako nakalimot. Talaga, hindi kita kilala. Yung sinasabi mong Zhang Jai. Makinig ka. Ang pangalan ko ay Wang Li. Mayo ang ranggo ko. Nasa planeta ng Pandora ako. Para sa Xijing International Legion. Nagmamaneho ng spaceship. Zhang Jai. Sobrang laki naman ng biro mo. 10 taon na tayong kasal. Kailan ka pa nag-enlist? 10 taon na kasal. Malapit nang marating ang susunod na istasyon. Mga pasaherong bababa, maghanda na ng maaga. Ay, paumanhin. Hindi ka ba nakikita habang naglalakad? Pasensya na, pasensya na. Tutulungan kitang kunin. Hindi na, ako na lang.
Tito, tutulungan kita. Ay, salamat, salamat. Halika, maliit na batang babae. Kumain ka ng mansanas. Salamat, Tito. Wala nang oras, bilisan mo ang galaw. Sabi ko na, siguradong walang problema. Sige, sige, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong dumating ng tama sa oras. Tama. Hindi ako. Patay na ba ako? Nasaan ba ako? Sino-sino ang mga taong ito? Anong nangyayari sa'yo? Pakihintay po ang lahat. Umupo na po kayo sa inyong mga upuan. Malapit na po tayong mag-umpisa ng inspeksyon ng tiket. Susunod na istasyon, Qingcheng Station. Gino, nagsimula na po ang tren. Pakiusap, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Ayos ka lang ba, Zhang Jai? Nasaan ba ako? Dapat ay, sa larangan ng digmaan sa Pandora. 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 Magandang araw sa lahat ng mga pasahero. Ako si Qingtian, ang mga awit. Susunod na, maghahatid ng kanta. Mula pa noong 1,000 taon. CJ. Nakatayo ako sa dulo ng panahon, nagbabalik tanaw. 1,000 taon na nag-iisa, sumasabay sa hangin. Sino ang makakatulong sa akin? Tulungan mo akong patayin ang musika na ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bakit lahat ay nagiging baluktot? Ano ang nagiging baluktot? Hindi ito possible. Ang aking battleship ay talagang, mayroon pa siyang battleship. Alam mo na, tumingin ka sa akin. Huminga ng malalim. Sama-sama kang bumalik sa akin. Dahan-dahan tayong mag-usap. Kausapin mo ako, Zhang Jai. Hindi, Wang Li. Makinig ka. Hindi ko kilala si Zhang Jai. Hindi ko rin alam kung sino ka. Gusto ko lang bumaba ngayon. CJ, bumaba ba tayo sa susunod na stop? Siguradong malalaman natin kung sino talaga ikaw. Anong nangyari? Kumusta? Kahit na alam kong may malubhang sugat na ako. Marahil, patay na ako. Magpakatatag ka muna. Hindi ko alam. Anong nangyari sa'yo ngayon? Pero pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Nakatayo ako sa dulo ng panahon, tumitingin pabalik. Muli na naman ang nakakapagod na tunog na ito. 10,000 taon ang nag-iisang anino, sumasabay sa hangin. Nasaksihan ang pag-angat at pagbagsak ng mga dinastya, parang isang panaginip. Hindi ako nabibilang dito. Gusto kong bumaba. Kalmado ka muna. Tumingin ka sa akin. Mag-relax ka muna. CJ, mula sa estasyon ng Qingcheng hanggang Pakisuyo, magpasensya sa orderly na pagpasok at paglabas ng mga pasahero. Tara, bababa na tayo. Wang Lei, opisyal ng kalangitan. Dito po ang laboratorio ng quantum travel experiment. Naintindihan, pakisagot po. Ulit, pakisagot kapag natanggap. Nasaang lugar ako? Dito ako. Ikaw ay nagsasagawa. Quantum crossing operation. Ipinapakita ang vital signs. Nasa estado ka ng energy stability. I-report mo ang iyong pakiramdam. Ang ulo ko. Nasaan tayo? Anong quantum crossing? Kalma lang. Agad na gawin. Kalibrasyon ng spatial positioning. Wang Lei, maaaring makaramdam ka ng bahagyang pagkahilo. Mag-focus ka. Sa huling misyon na pagbalik, ano ang naranasan mo? Tren. Yung nakakapraning na commuter train. May bomba sa loob. Makinig ka. Lahat ng tao. Ngayon ay ligtas ka na. Yung mga iyon ay mga projection lang ng alaala. Kailangan mong manatiling kalmado para magpatuloy tayo sa misyon. Ingay ng pagsabog. Galing saang direksyon ito? Sino ito? Sumabog ang tren. Hindi ko alam. Yung babae na nakaupo sa harap ko. Sino siya?
Tinawag niya akong Zhang Jai. Siya ay propesor ng psikolohiya sa Zhejiang University. Si Nina, at asawa rin ni Zhang Jai. Tinawag niya akong Zhang Jai. Anong ibig sabihin nito? Naging Zhang Jai ako. Ano bang nangyayari? Napakakomplikado ng tanong na ito. Ngunit kailangan mong maghanap ng paraan. Kumuha ng tulong mula kay Nina. Mayroon siyang espesyal na kaalaman sa psikolohiya. Maaaring makatulong sa iyo na mahanap ang pumatay. Ang mga mata ko, hindi ko na makita. Wang Lei, kalmado ka lang. Ito ay simpleng epekto ng quantum travel. Mild na side effect. Mabilis kang makakabawi. Nagmamadali na ang oras. Magsimula na. Ikalawang quantum na paglalakbay. Tandaan, ang iyong misyon ay hanapin ang bombang tao. May katwiran ang sinabi mo kahapon. Sang-ayon ako sa iyong mungkahi. Ikaw ay... Nina. Matagal na. Hindi mo na ako tinawag sa pangalan ko. Akala ko ayaw mo nang makipag-usap sa akin. Makinig ka, Nina. Hindi ako si Zhang Jai. Ako si Wang Li. Isa akong sundalo. Nabaliw ka ba? Ano bang sinasabi mo? Wala akong oras para ipaliwanag ito sa iyo ngayon. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay, ang tren na ito ay malapit ng sumabog. May sakit ka ba? Nag-iimbento ka na naman. Sinasabi ko ang totoo. Maniwala ka sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Hanapin ang salarin na iyon. Nasa tren lang siya. Zhang Jai, kung gusto mo lang, maghiwalay tayo. Hindi mo kailangan gawin ito sa akin. Ano mang nakakaawang eksena. Nina, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung iniisip mo na. Si Zhang Ji-o, si Li Jai. Hindi ito mahalaga. Mahalaga ito. Talagang sumasabog na ang tren na ito. Dumarating ang tren sa Jiangxing Station. Mangyaring sumakay at bumaba ang mga pasahero ng maayos. Mukhang, kailangan lang nating hanapin ang taong naglagay ng bomba sa tren para makaalis sa lugar na ito. Sino ba talaga ang mga taong ito na iyon nakakapang-init ng ulo na bomber? Kung hindi ka naniniwala, maaari kong patunayan sa iyo. Huwag kang magulo. Salamat. Zhang Jai, 10 taon na tayong kasal. Hindi mo pa alam na ganito kakakayahan. Siguro mas magugulat ka pa. Ito ay... Kayo po, pakipakita po ang inyong ticket. Ikaw, anong binuksan mo? Nakahula na ba ng switch? Ikalawang beses na. Nakamemorya na ang mga kalamnan. Tingnan mo, ngayon kaya kong hulaan. Tama ba ang mga kilos ng lahat? Kaya kahit anong mangyari, pakiusap, maniwala ka sa akin. Ang nararamdaman ko lang ay, ano nang bagong itinuturo mong muling nakakatawang gimmick? Yung tren na ito, huli na ng 20 minuto. Maibabalik pa kaya ang oras na ito? Mabilis ako sa oras. Ginoo, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang taong ito ay sobrang nagmamadali. Siguradong siya ay bomb maker. Bomb maker. Anong pelikulang anti-terrorism ang pinapanood mo? Sobra ka na siguro. Ang mga bomb maker ay hindi kusang dumarating. Mga pasahero, magandang araw sa lahat. Ako si Kintian, ang mga awit. Susunod, pakiusap, pahalagahan ninyo. Nagmamadali ka ba? Ano ang pupuntahan mo? Ano ang balak mong gawin? Ano? Ibalik mo sa akin ang gitara. Ibalik mo sa akin ang gitara. Nagmamadali ka ba? Hindi ba ako masyadong malinaw? Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. May problema ka ba? Walang dahilan. Pupunta ako sa isang music festival. Ako ang opening act. Isang tunay na sikat na bituin. Sikat na bituin. Bakit hindi kita kilala? Siya si Qin Chen. Kampiyon ng Xijing Talent Show noong nakaraang taon. Hindi mo siya alam. Kulang sa kaalaman. Bitawan mo na. Ginoo. Sikat si Qin Chen. Hindi mo siya nakikilala. Mahirap na tao. Huwag ganyan, Zhang Jai. Huwag ganyan, Zhang Jai. Talagang isang bituin siya. Minsan mo pang naipon ang kanyang si. Nakatayo ako sa dulo ng oras, nagbabalik tanaw. Nag-iisa ang anino ko, sumasabay sa hangin. Bumalik ka na, umupo. Gago. Ang gitara na ito ay mahalaga talaga. Kung mabangga at masira, kaya mo bang magbayad? Nabuksan pala ito. Paano pwedeng mangyari yun? Hindi kaya talaga siya. Pwede bang permahan ni Teacher Qin Chen tayo?
Kami ang iyong mga pinakapinagkakatiwalaang fans. Sobrang gusto ka namin. Guro Tian, kanta ka naman sa amin. Gusto ko talaga yung kanta mo. Galing ako sa 1,000 taon na ang nakalipas. Zhang Jie, anong nangyayari sa'yo? Siguro sobrang pressure ka nitong mga nakaraang araw. Sinasabi ko sa'yo, totoo to. Talagang may bomba sa tren na to. Wala na tayong oras. Saan galing ang baliw na ito? Nagsasalita ng mga kababalaghan para takutin tayo. Tama. Guro Qingtian, kantahan mo kami ng isang awit. Huwag pansinin ang baliw na ito. Sino kayong dalawa? Bakit may mga aklat ng pisika at kimika kayo? Ginagamit niya ba ito para gumawa ng bomba? Ikaw ba ay isang baliw na aso? Pag nakakita ng tao, kagat-agad. Sino ba kami? Ano ang pakialam mo? Kami ang tinitingnan. Pero ito ang aming profesional na material. Tingnan mong mabuti. Sa Western Capital University, kami ay nangunguna sa bansa. Kami ang pinakamataas na universidad sa bansa. Mga estudyante ng Sejong University. Tingnan mo, itong unang batas ni Newton. Mali lahat. Ang unang batas ni Newton ay nagpapakita na kapag ang materya ay malaya, ito ay may pagkahilig sa isang tiyak na punto o dimensyon ng espasyo-oras. Ngunit ang ating espasyo at oras ay 4 na dimensional. Siya ba ang asawa mo? Ihila mo na siya palayo. Tahimik ka lang. Nagtatrabaho ako sa isang malaking negosyo. Nakakainis. Sana naman may kaunting asal at malasakit. Huwag mag-ingay sa loob ng tren. Ang dami ng tao dito sa tren na ito. Ang chismis ay nakakatakot. Umalis na kayo agad at umupo. Pasensya na. Pasensya na. Zhang Jie, baka sobra na ang pressure mo nitong mga nakaraang araw. Makinig ka. Sinasabi ko ang totoo. Makinig kayong lahat. May bomba sa tren na ito. At malapit ng sumabog. Dumating na ang Qingqing Station. Mangyaring mag-ayos ang mga pasahero sa pagpasok at paglabas. Huli na ang lahat. Naririnig mo ba ako? Sino ka ba talaga? Ang mga impormasyong ito. Dapat ay natanggap mo na. Ano ba ang dapat kong malaman? Alalahanin mo ang iyong pangalan. Ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan. Nagsasagawa ako ng misyon ng Pandora, na may kasamang proteksyon. Ipinapagana ang natingali na universal na barko ng digmaan. May babala ng misele. Nakalock tayo. Magaling, Wang Lei. Magpatuloy sa pagbalik. Ano ang nangyari pagkatapos? Tinamaan ako. Nasira ang aking barko ng digmaan. Hindi ko na kayang kontrolin ito. Sumabog. Sinakmal ng apoy ang aking buntot. At pagkatapos, parang natulog ako ng matagal. Pero nagising ako sa tren. Ano bang nangyayari dito? Hindi ito makatuwiran. Ngayon kailangan ko ang ulat ng misyon ng tren. Pakisabi ang mga detalye ng misyon. Sabihin mo muna sa akin kung bakit. Ano na ang nangyari sa mga kasama ko sa Pandora? Ano na ang balita? Sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ako nandito mula sa battlefield? Lumipat sa tren. Bakit ako nandito sa lugar na ito? Ang kasali ka dito ay ang Quantum Crossing Operation. Ito ay isang lihim na proyekto ng Interstellar Alliance. Bawat sagot mo ngayon ay may kinalaman sa buhay ng libu-libong tao. Quantum Crossing Operation. Kailan pa ba nagsimula ang Alliance? Sa midnight slot ng SC5 channel. Ngayon, ang utak ko ay magulo. Parang maraming kakaibang bagay. Hindi ko pa kailanman nakita. Ano ba talaga ang ginawa niyo sa utak ko? Sa totoo lang, simula ng paunang pagsasaayos ng kaalaman, ay activate ang pagkakasunod-sunod ng alaala. Pakiusap, sumagot. Planeta ng Pandora. Bilang ng mga misyon sa labanan. Kabuang oras ng paglipad. Siyang kumpletong siklo ng operasyon. Ang huli ay, ito ay ang transportasyon ng escort team. Karaniwang oras ng paglipad ay 1,800 oras. Kasama ang 37 na paglipad sa gabi. Natapos na ang unang linya ng pagsubok. Tumaas ang synchronization rate sa 78%. Ihanda ang pangalawang linya ng transmisyon. Pakisagot. Chen Cheng Sheng. Nabuhay ng 1,000 taon. Sandali lang. Paano ko malalaman ito? Hindi mo ba sinasadyang ipasok sa utak ko? Ang alaala ng iba. Yung taong nagangalang Zhang Jie. At lahat ng nasa tren. Nakita ang conflict sa alaala. Naghahanda na simulan ang malalim na pagsusuri ng alaala. Huling kumpirmasyon. Ang pangalan ko. Tungkulin. Chen Xu. Punong tekniko ng Quantum Crossing Operation. Maligayang pagbabalik. Wang Lixing Kungguan. Sa pagkakataong ito, diretso na tayo sa memorya ng tren. Pangunahing alalahanin. Mga katangian ng salarin sa pagsabog ng tren. Ano? Hindi ko alam kung sino. Yung babaeng tinatawag na Zhang Jie. Pag-filter ng hindi kaugnay na impormasyon. Mukha nang nagpatupad ng pagsabog. Mga katangian ng kilos. Wala nang oras. Agad na simulan ang ikatlong quantum na paglalakbay. Colonel Wang Li, dapat mong matukoy ang salarin ng pagsabog. Mayroon ka lamang 5 minuto. Tandaan, ang oras ay kaaway mo. Dumating ang tren sa Jiangxing Station.
Mangyaring mag-ayos ang mga pasahero sa pag-akyat at pagbaba. Sa pagkakataong ito, tiyak na mahahanap ko ang tunay na salarin. Dalawa kayo, pakipakita ang inyong mga tiket. Ang tren na ito, nakalate tayo ng 20 minuto. Maaari pa bang mahabol ang oras na ito? Nagmamadali ako ngayon. Ginoo, gagawin namin ang aming makakaya. Nina, may kailangan akong sabihin sa iyo na napakamahalaga. Ang bagay na ito ay maaaring higit pa sa iyong kaalaman. Hindi ako si Zangjay. Ngunit ang tren na ito ay malapit na. Pangalan. Ano ang sinabi mo? Tinanong ko ang iyong pangalan. Sinabi mong hindi ka si Zangjay. Ano ang pangalan mo? Ako si Wang Li. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang aking mga bagay, hindi ko maipaliwanag sa ngayon. Ngunit ang mahalaga ay, ang tren na ito ay malapit na. Malapit nang sumabog. Ikaw, paano mo nalaman? Paano ko malalaman? Nang magising ako, akala ko rin ay nababaliw na ako. Naka-eksperimento ako ng ilusyon. Akala ko, kanina ay talagang naranasan ko ang isang pagsabog. Yung pakiramdam na iyon. Sobrang totoo, sobrang sakit. Mas nakakatawa pa nga. Sa ilusyon na yun. Sinasabi mo sa akin na hindi ka si Zangjay. Ang pangalan mo ay Wang Li. Kaya tanong mo sa akin ang pangalan. Para makumpirma ang alaala na ito. Nagtitiyak ako. Kung totoo ba ang alaala na ito. Kaya't naniniwala ako sa iyo. Na talagang sasabog ang tren na ito. Wang Li, wala na tayong masyadong oras. Hanapin muna ang bomba, maghahanap tayo ng hiwalay. Ayos. Walang nahanap. May isa pang lugar. Tingnan mo. Pasabog. Ang daming linya. Wala tayong magagawa. Hindi natin maikakat ang lahat ng linya na ito. Napakaraming mga linya. Alin ang dapat galawin? Ano ang gagawin? Kung mali ang mapuputol, bumagsak agad ang bomba. Wang Li, mabilis mag-isip ka ng solusyon. Narito na ang Qingcheng Station. Pakiusap sa lahat ng pasahero, mag-ayos sa pagpasok at paglabas ng sasakyan. Wala nang oras. Wang Li, naririnig mo ba ako? Nahanap ko na yung bomba. Pero yung nakakasuklam na bomba ay mahigpit na nakakabit sa tren. Puno ng mga kable. Wala akong ideya kung paano ito tanggalin. Wang Li, kalma ka. Nahanap mo na ang bomba. Gusto ng bomb maker na pasabugin ito. Kailangan ng mga kagamitan o paraan. Isipin mo, anong paraan kaya ang ginamit nila para pasabugin ang bomba? Sino ba talaga ang nagpasabog? Ano ba ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Kailangan kong bumalik muli. Kailangan lang nating mahanap ang bomba para matapos ang misyon. Bumalik sa dati. Babalik ba tayo sa nakakapagod na tren na iyon? Yung sinina sa pangalawang paglalakbay. Dahil sa pagbaluktot ng quantum field, ay nagbago ang kamalayan at dinala ka sa misyon. Kailangan lang niyang sumunod sa iyo. Sa bawat ikot. Huwag mag-aksaya ng oras. Diretso ng simulan. Pangasiwaan. Namumuno. Ang kanyang kalagayang mental. Napaka-unstable. Maaari ba tayong, siya bilang isang opisyal ng kalawakan, dapat ay may kaalaman sa pagtapos ng misyon. Handa nang magsimula. Ika-4 na quantum na paglalakbay. Huwag. Kayo ba ay walang puso pa rin? Ayoko nang maranasan pa ang sakit ng pagsabog. Sawa na akong paulit-ulit na mamatay. Handa nang mag-take off. Sandali lang. Kailangan mo munang sabihin sa akin. Ang mga crew ko, buhay pa ba sila? May nag-abiso ba sa nanay ko? Nauwi na ba ako sa bansa? Wang Li, sundan ang misyon. Kahalagahan ng quantum na paglalakbay. Higit pa sa iyong inaasahan. Masasabi ko lang, libo-libong buhay. Naghihintay na iligtas mo. Maghintay muna. Tungkol sa iyong ina. Maaari mo siyang makita pagkatapos ng misyon. Na matapos, hindi pa ako handa. Wang Li, dalawa kayo. Pakipakita ang inyong mga tiket. Nina, yung bomba ay puno ng mga kable. Ano ang dapat gawin para ma-disarm ito? Kailangan nating mag-isip ng paraan para ma-disarm ang bombang iyon. Puno ng mga fuse ang bomba. Wala akong magagawa. Sa ganitong maikling panahon, tiyakin kung aling piraso ang puputulin. Ito ang tama. Kapag nagkamali sa pagputol, ang bomba ay agad nasasabog. Ano ang gagawin natin? Nakatitig habang lumilipas ang oras. Para tayong lahat, muling mapasabog. Basta mahanap ang bomber.
Hindi siya mabibigyan ng pagkakataon na magpasabog. Para mapigilan ang lahat. Paano siya mahahanap? Nakakatakot. Pinapahintulutan ang lahat ng pasahero na i-off ang kanilang mga electronic device. At pagkatapos nakakatakot. Siya sa atin natin isa-isa ang lahat ng sunog. Nakakatakot na bagay. Lalo na yung mga may dalang computer. Nakakatakot na. At yung mga palaging tumatawag. CJ! Pakikinggan natin lahat. Dahil sa isang lihim na kahinaan sa seguridad. Kailangan ko kayong lahat. Isara ang lahat ng electronic devices. Hanggang sa makapasok tayo sa istasyon. Sige ba? Lahat ng electronic devices ay isara na. Itong ginang. Cellphone. Salamat sa pakikipagtulungan. Telepono. Laptop at tablet. Lahat ng elektronikong kagamitan. Isara ang lahat. Ito ay isang pag-ingat lamang. Walang dapat ipag-alala. Pakisuyo, makipagtulungan kayo. Bakit kami makikipagtulungan sa iyo? Ikaw ba talaga ay isang tagasuri ng seguridad ng tren? Claire, huwag ka nang magpaka-nervyos dito. Mababatid ako. Tama, mukhang may problema ka. Bumalik ka sa pwesto mo. Mga ginoo at ginang. Ulitin ko ulit. Ito ay isang karaniwang pagsusuri ng transportasyon laban sa terorismo. Kaya ano talaga? Ang butas sa seguridad o mga hakbang sa pag-iwas. Anong ginagawa mo? Nagsasagawa ako ng malaking transaksyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawawala sa isang segundo? Ilang pera ang nawawala? Sinabi ko na, ito ay isang anti-terrorism check lamang. Sabi mo, check lang. Kanina, sinabi mo kung sino ka. Ikaw ba ang safety officer sa tren? CJ, ipakita mo ang iyong VE para makita namin. Una, patayin mo ang iyong computer. Hintayin mo akong tapusin ang inspeksyon ng tren. Ipapakita ko sa iyo. Ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Ngunit, hintayin kita kailanman. Ilabas mo ang iyong mga dokumento. Bago mo ako. Pagsabihan muli. Sinasabi ko sa iyo ngayon, patayin mo ang iyong mga elektronikong aparato. Hindi ko naman papatayin. Ginoong gwardiya. Bakit hindi natin maaring? Tingnan muna ang iyong mga dokumento. Nagtataka ako. Kailan magsisimulang gamitin ang mga tauhan ng seguridad na may marahas na pagpapatupad? Saksi Jing. Ikaw rin. Patayin mo ang iyong cellphone. Wow. Itong opisyal. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Sino ka ba? Wala akong pakialam. Anong magagawa mo sa akin? Huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Nag-away na. Totoo ba to? Ibigay mo sa akin. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Mag-ulat ako sa pulis. Huwag na kayong manakit. Humupa ka. Kontrolin mo ang iyong paghinga. Kailangan kong kumpirmahin. May nakita ka bang kahina-hinalang tao? Yung tarantado na nakipag-away sa akin kanina. Siya. Hindi mahalaga ang mga iyon, Wang Li. Ano ang talagang mahalaga? Tayo ay paulit-ulit na nahagis. Masaya ba iyon? Mag-focus sa iyong gawain. Iulat ang mga katangian ng mga kahina-hinalang tao. May hinala ako na may tao sa loob ng sasakyan na nagpasabog gamit ang cellphone. Ngunit hindi ako sigurado kung sino ang gumawa nito. Nagpasabog ang gamit sa komunikasyon. Tama ba? Napakahusay. Wang Li, ayon sa aming tala. Sa sandaling sumabog, may 5,185 tawag na natapos. Kabilang dito, 37 ang konektado sa ang pinakamalapit na bus station sa tren. Sa 37 na tumatawag na ito, dapat isa dito ang bomb maker. Gusto kong mag-focus ka sa mga pasahero sa iyong compartment. Hanapin ang may kakaibang kilos. May isang stock trader. Palagi siyang nasa computer. Ano ang pinapatakbo mo? May isa pang tao sa tabi niya. Patuloy siyang tumatawag. Magaling ang iyong performance. Mangyaring ipagpatuloy. Sandali. May tao ba sa tabi mo? Tinutukso niya ako. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Mag-focus sa gawain. Ipatuloy ang pag-ulat ng mga kahina-hinalang tao. Kailangan kong makita ang iyong supervisor. Agad. Kaagad. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan mong agad na matukoy ang naglalagay ng bomba. Pwede kang makipag-usap sa kanya pagkatapos ng misyon. Pagkatapos nito, bakit ko ba talaga kailangan gawin itong napakasamang misyon na ito? Ano ba ang kaugnayan nito sa akin? Manatiling kalmado. Ang galit mo ay walang maitutulong sa pagtupad ng misyon. Alam mo ba ang aking misyon? Ang misyon ko sa Pandora. Nasa barko pa ang mga kasama ko. Kahapon, kakatapos ko lang ng 2 flight mission. Ang barko ko rin. Isang grupo ng mga bastardo. Ano ang ginawa mo sa akin? Pasensya na, Wang Li. Matagal ka nang kasama namin. 2 buwan na. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng suspect. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng suspect. Impossible ito. Nasaan ang mga kasamahan ko? Paalisin na ako sa lugar na to. Anong sira na operasyon ito? Sino ba ang nag-aproba nito? Wang Li, ito ay isang quantum teleportation operation. Libo-libong buhay. Ang naghihintay na mailigtas mo. Anong sinasabi mo? Anong quantum crossover? Ano bang ginawa niyo sa akin? Chengxu,
Chen Xu, lumabas ka na. Supervisor, kailangan niyang malaman ang higit pang impormasyon. Para magpatuloy sa misyon, magbigay ng pinakamababang paliwanag. Tandaan, karapatan sa impormasyon ayon sa Artikulo 3077. Kontrolin sa kinakailangang saklaw. May 42 segundo na lang ang natitira sa cooling traversal. Ang antas ng neurotransmitters niya ay sobra na. 2 buwan na ang nakalipas. Isang tren na papuntang Qingcheng Station. Ang sumabog. Walang nakaligtas. Impossible. Katatapos ko lang nandyan. Sa tren na iyon. Sa mga biktima, may isang pasahero na nagangalang Sanjay. Ngayon, mula sa kwantum na antas. Ito siya. Anong ibig sabihin nito? Ako siya. Sa lahat ng mga nasawi, siya ang pinakaangkop na tugma sa iyong Jin. Kaya pinili namin. Ipinasok ka sa isipan ni Sanjay. Palitan siya. Sa biyahe ng tren. Hanapin ang bomba. Malinaw na abnormal ang brainwave. Kailangan bang itigil ito ng sapilitan? Ipagpatuloy ang misyon. Sa bawat segundong nasasayang, mas maraming sibilyan ang magiging biktima. Yun na pagsabog ay simula pa lang. Hindi ito possible. Sobrang baliw. Ibig mong sabihin ang pagsabog ng tren na ito. Nangyari na 2 buwan na ang nakalipas. Katatapos ko lang. Ito ay kwantum na paglalakbay. Ang pagbabalik tanaw ng mga larawan na naisa sa katuparan. Bakit nila pinasabog ang tren? Sabi mo, gusto pa nilang sirain ang mga gusali. Alam kong mahirap tanggapin ito. Pero ang pagsabog ng tren na ito ay isa lamang nilang eksperimento. Maaaring may mas marami pang trahedya sa hinaharap. Wang Lei, ikaw lang ang makakapigil sa lahat ng ito. Sobrang nakakapagtaka naman. Sandali, pwede bang magtawag muna ako sa nanay ko? Ipaalam sa kanya na nakauwi na ako. Kailangan lang ng ilang minuto. Natapos na ang oras ng paglamig. Ibalik siya. May abnormal na paglabas sa hippocampus. Ang ganitong puwersahang pagdaan ay maaaring isagawa ang utos. Ikaw ang aming nag-iisang pag-asa. Nina, Wang Lei, hindi ka nila naniniwala. Naalala mo ba? Nakuha mo ang isang sertipiko bilang isang fire safety officer. Hanapin mo. Dalhin mo ang sertipikong iyon. Sabihin mo sa kanila, ikaw ang tagasuri ng kaligtasan. Ayos. Makinig kayong lahat. Ako ang tagasuri ng kaligtasan ng tren na ito. Ngayon ay may isang butas sa kaligtasan. Nais ko sanang ipinapatay ninyo ang mga elektronikong kagamitan. Pakisama naman po tayo. Kayo pong 2 Ginoo, paki-off po ang mga cellphone at computer. Salamat po sa pakikipagtulungan. Anong ginagawa nyo? Ako po ay nagsasagawa ng isang malaking financial na transaksyon na antala ang aking negosyo. Kaya nyo bang bayaran ito? Pasensya na, Ginoo. Kailangan lang ng 10 minuto. Hintayin lang ang tren na pumasok sa susunod na istasyon. Maaari na kayong gumamit ng computer ng normal. Tama nga. Napansin ko na kayo. Nakikita kong abala ka sa iyong computer. Anong trabaho mo? Ano ang iyong propesyon? Isa akong stock trader. Ang ginagawa ko ay pangkalakalan sa pandaigdigang merkado ng mga stock. Bawat minuto, milyon-milyong halaga. Hoy, Ginoong Wang. Nakarating na ba ang pondo? Kulang na lang ikaw na lang ang kulang. Ano? Ang risk control ay nagsusunod ng proseso. Talaga namang ikaw ay, sa murang edad, napakagaling. Sa ganitong edad, ay mayroon ng ganitong kakayahan. Naging matagumpay ang karera. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Ay, isara na, isara na. Talagang nakakainis. Anong nangyari sa tren na ito? Ano bang nangyari? Walang masyadong nangyari. Kailangan lang alisin ang mga panganib sa seguridad. Sandali. Hayaan ang mga kaugnay na tauhan na ayusin ang mga butas sa sistema. Magandang araw. Ginoo, pakisara po ang inyong cellphone para sa pagsusuri. Salamat. Hiling ng magandang ate. Siyempre, hindi ito maaring tanggihan. Hoy, bakit ganun sila kasunod sa iyo? Sobrang halata ng pagkakaiba, di ba? Mabait lang ako sa kanila. Hindi katulad mo, agad-agad makipag-away sa tao. Tama, nakikita ko na lagi kang nagte-text sa cellphone. Anong pinagkakaabalahan mo? Hey, nagalit ang girlfriend ko at ayaw na makipag-ayos. Halos 2 oras na akong nagpapaliwanag sa kanya. Malapit na kaming magkaayos. Kaya kayo, ulit akong pinapagawa na patayin ang telepono ko. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Pakinggan mo ako magpaliwanag. Seryoso bang hindi sila dalawa ang nasa likod nito? Sa psikolohiya, ayon sa kanila, siguro hindi naman. Isa ay isang mayamang profesional, eksperto sa negosyo. Yung isa naman ay baguhan pa lang, batang walang pakundangan. Anong iniisip nila na hindi maganda? Bakit kailangang saktan ang tren? Hindi kaya dahil sa heartbreak?
Tingnan mo siya. Puno ng mga branded na damit. Kitang-kita, anak ng mayaman. Siya nga. Baguhan pa lang siya. Hindi pa masyadong marunong sa buhay. Nakaranas na ng kaunting sakit sa pag-ibig. Walang masyadong halaga dito. Malapit nang sumabog. Malapit na. Ay nako, malapit na akong sumabog. Anong sinabi mo? Ano nang sinabi, malapit nang sumabog? Ano nang sinabi, malapit nang sumabog? Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo si Professor Song. Wang Lei, wag ganyan. Ibigay mo ang detonator. Ano bang sinasabi mo? Anong detonator? Wang Lei, sandali lang. Tanungin mo muna ng mabuti. Tao, may nananakit. Bumomba. Ikaw ba ay bumomba? Sino ang tinatawagan mo? May nag-utos ba sa'yo? Yung tao na nagpasabog ng sasakyan. Ginoo, hindi namin talaga naiintindihan. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Unahin mong bitawan muna ako. Pwede nating pag-usapan ng masinsinan. Wang Lei, wag ganito. Unahin mong bitawan siya. Tumigil ka. Bitawan mo yung babae. May problema kaya siya? Anong sinasabi niya na walang katotohanan? Katatapos ko lang marinig parang may bomba. Anong ibig sabihin yan? Sa tingin mo ba, talagang may bomba sa tren na ito? Ay naku. Nakapila na naman ako sa isang huling biyahe. At ngayon pa, nakakita pa ng eksena ng pang-aapi sa pasahero. Kailangan kong mag-leave agad para tumaas ulit ang followers ko. May problema ka ba? Hello, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mag-raid? Kasama mo ba itong tao? Conductor ba siya? Mabilis, tawagin mo ang konduktor. Huwag kang magpanggap. Sabi mo kanina, malinaw na malinaw. Anong bagay ang sumasabog? Nagsisinungaling ka. Wala kaming sinabi na ganyan. Ginoo, kaya't pakibitiwan mo ako. Sa tingin ko mayroong hindi pagkakaintindihan sa atin. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Wang Lei, huwag kang ganyan. Hindi mo maaring laging lutasin ang problema sa pamamagitan ng away. Dumating na ang konduktor. Konduktor, may nagkakagulo dito. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nagkakagulo sa tren? Sinasabi nila na sila ay mga tagasuri ng seguridad ng tren. Nagsasagawa sila ng pagsusuri sa seguridad. Ano? Tagasuri ng seguridad? Sa tren na ito, walang security guard talaga. Sino kayong dalawa? Anong balak nyo? Tek. Anong? Hindi sila security guard. Ano ba talaga nang nangyayari dito? Dito ay Quantum Crossing. Laboratory ng aksyon. Tanggapin, pakisagot. Nandito na ako ulit. Chen Xu. Chen Xu. Kung narinig, pakisagot. Ano ang tunog na ito? Tagapangasiwa. May problema siya. Kulang ang oxygen sa utak. Sa tingin ko, malapit nang maubos ang oxygen ko. Medyo nahihirapan na akong huminga. Chen Xu. Chen Xu, naririnig mo ba ako? Supervisor, kailangang itigil agad ang misyon. Nagkakagulo na ang kanyang neural link. Palakasin ang enerhiya ng stimulation. Wala pang nakikitang suspect. Hindi pwedeng itigil ang paglalakbay sa panahon. Nasaan ako ngayon? Anong nangyayari? Sagutin mo ako. Hindi ito problema ng cooling system. Ito ay tungkol sa quantum link ng quantum field na nagkaroon ng problema. Hawakan ka gamit ang isip. Ano mang bagay na kayang madama. Chen Xu. Mahirap talagang sabihin ng tiyak kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Estado ng pagkakabit-kabit ng quantum. Ganap na magulo. Halos hindi na makita. Nagbabago na ang alon ng kanyang brainwave. Kailangan agad na maibalik ang koneksyon. Ito lang ang magagawa natin dito. At hindi na marami pa. Kung ang estado ng pagkakabit-kabit ng quantum. Patuloy na kaguluhan. Ilang beses pa siya. May pagkakataong makatawid. Hindi tiyak. Ngunit ang susunod na pagkakataon ng pagtawid ay magiging mas maikli. Ano bang nangyayari? Isa na namang pagkasira ng cooling system. Hindi ito sistema ng paglamig. Ito ay quantum field. Nagkaroon ng topological defect. Maaari pa ba niyang ipagpatuloy ang misyon? Kahit isang beses lang, okay na. Depende ito sa kanyang utak. Quantum feedback capability. Ngayon, ito ay ganap na gulo. Kailangan ba tayong ganyan na lang tumingin? Sangguni, wala rin akong magagawa. Sana makayanan niya ito. Wang Lei, naririnig mo ba ako? Pakisagot ako. Sino ka? Nasaan ako ngayon? Yuli, manatili kang matatag. Binubuo namin muli ang koneksyon. Tapos na ang pagsusuri sa malalim na kamalayan. Bumalik na ang neural link. Unang pagsusulit. Pagsasalin ng wika ng Navai. Ibig sabihin ay, hindi ako inyong kaaway. Ikalawang pagsusulit. Pagtukoy sa sinaunang wika ng tao. Mafabadyosi. Uwang laban kay Zhou. At iba pa. Mukhang ito ang kaalaman ni Zhang Jai. Parang naaalala ko na. Chen Xu. Ikaw ba ito? Chen Xu. Kamusta siya? Maaari ba siyang magpatuloy? Sa quantum crossing task, Wang Lei. Pakisuyo, ibigay ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan. Ako ay mula sa planeta Pandora. Opisyal ng kalangitan. Ako ay Wang Lei, opisyal ng kalangitan. Humihiling ng kumpirmasyon ng pagkakakilanlan. Kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Maligayang pagbabalik. Wang Lei Xing Kungguan. Wang Lei, stable ba ang estado ng iyong kamalayan? Naaalala mo pa ba? Ang nangyari sa huling misyon.
Cargo ng paglipad. Nabigo ang control system. Tinatamaan tayo ng matinding atake mula sa kalaban. Sobrang dami ng mga bomba. Lahat ng mga instrumento ay... Sandali lang. Hindi ito si Pandora. Ang ginagawa natin ngayon ay isang misyon ng tren. Ipagpatuloy ang pag-alala sa mga gawain sa tren. Ilang beses ka nang nakatawid. Naalala mo pa ba ang mga nakaraang paglalakbay? Ano ang nangyari? Nakapaglakbay na ako ng 6 na beses. Nahanap ko na ang bomba. Pero hindi ko alam kung sino ang sinumpang bombang tao. Noong nakaraang beses, natagpuan ko na. Sinuri na ang ilang pasahero. Yung pakiramdam na pinasabog ka. Sobrang sakit. At si Nina, gusto kong iligtas siya. Wang Lei, sinusubukan ang iligtas ang sinuman sa tren. Ang iyong misyon ay magiging kabaliktaran. Hindi sila kasama sa saklaw ng misyon. Kailangan mo lang hanapin ang bombang tao. Kung papayagan kong makalabas ang lahat mula sa tren, marahil ay makakaligtas sila. Kahit na makaligtas sila, nandoon lamang sila sa quantum field. Sa totoong mundo, wala tayong mayaabot sa kanila. Ano ang quantum field? Ang quantum field ay, iyon ang kasalukuyan mo. Wang Lei, ito ang ginagamit namin para recycle. Mga tauhan ng misyon. Ang simulated space na natitirang halaga. Akala mo buhay ka pa. Ito ang ginawa mong disenyo, di ba? Leslie, enerhiya. Isang simulation lang na nagpapagana sa iyong utak para magpatuloy ang takbo nito. Paano? Akala mo pa rin ba na magagawa nitong mapalayo ang asawa mo sa tren? Nina, labas tayo at uminom ng kape. Huwag mo siyang pasukin ng ganyan. Mahina na ang kanyang isip. Chen Xu, ginagawa lang namin ang makakaya. Gumagamit ng mga yaman. Naka-recover na ang data. Mas mahusay pa kaysa sa inaasahan natin. Mag-isip ka ng paraan para ipagpatuloy niya ang misyon. Kaya ito ang layunin ninyo. Gawin mo ako isang human detector. Wang Lei, makinig ka sa akin. Wang Lei, kailangan mong maunawaan ang isang pangunahing katotohanan. Hindi mo maaaring baguhin ang loob ng quantum na paglalakbay ng tuloy-tuloy na katotohanan. Parang mga piraso sa chess, hindi nila maaaring baguhin ang mga patakaran. Sasagasain ko ang iyong mga patakaran. Ang mga ginagawa mo, hindi ito maaaring maging legal. Supervisor, ang katatagan ng kanyang neural link ay bumaba na sa 63%. Sa katunayan, ang proyektong ito at ang iyong partisipasyon ay sinusuportahan ng iba pang mga tauhan ng STARS ng magkakaisang suporta. Mas mabuti ito kaysa sa ganap na pagkamatay. Tagapangasiwa, naranasan mo na ba ito? Wala itong kinalaman sa kasalukuyang misyon. Ang alam ko, sasabihin sa iyo ng lahat, isang beses lang sapat na. Wang Lei, isipin mo ang mga tao. 2 milyong buhay na tao. Ang kanilang mga magulang. Mga anak. Wang Lei, ang iyong isipan. Ngayon ay ang pinaka-advanced natin. Scanner. Kaya, huwag nang sayangin pa ang oras. Sa pagligtas sa mga matagal nang pumanaw na. Kailangan mong iligtas yung mga buhay pa sa mundo. Handa nang magsimula. Ikalimang paglalakbay sa quantum. Malapit nang sumabog. Ano ang sinabi mo kanina na sumasabog na? Naku, Diyos ko. Sino ka ba? Nakapagulat ka sa akin. Tinanong kita kung ano ang sinabi mong sumasabog. Ito ang anak na babae ng pasyente ko. Ang kanyang ama ay nagkasakit ng biglaan kaninang umaga. Kaya ako at ang aking katulong ay nagmamadali papuntang Qingcheng para sa kanyang operasyon. Sinasabi kong sumabog. Sobrang nagmamadali na ako, parang sasabog na ako. Oh. Ngayon, may mga doktor na nag-aalok ng serbisyong bahay. Ngayon, madali na lang makakuha ng medical certificate mula sa ospital. Bakit parang basta-basta na lang? Paano mo naman basta-basta kukunin ang cellphone ng iba? Bumalik ka at mag-aral ng iyong pisika at kimika. Wala itong kinalaman sa iyo. Paano mo alam ang aming larangan? Pakibalik ang cellphone ko. Bigla ang nagkasakit ang kanyang ama. Ang swerte naman. Nangyari din sa akin kagabi. Napanaginipan ko ang aking ama. Ngayon lumabas na ang doktor. Ang dali lang talaga. Sinasabi ni Professor Song ay totoo. Si Professor Song ay taga Jiangxing. Isang kilalang doktor sa cardiovascular surgery. Makikita mo, ang kwalifikasyon ng isang mahusay na doktor. Ano ba talaga ang pinagdadudahan mo? Wang Lei, kalma ka lang. Paulit-ulit akong nababangga sa sasakyan na ito. Wala na akong isang segundo na kayang tiisin kung siya talaga ay isang doktor. Hindi siya pwedeng maging bombang tao. Paano mo sasabihin ito? Ang profesional na paniniwala ng doktor ay ang magligtas ng buhay at mag-aalaga sa mga nasasaktan. Kung siya ay isang bomba-bomber, ito ay saluwat sa paniniwala niya sa unang bahagi ng buhay niya. Ngunit malinaw na malinaw ko ito. Ano ang sinabi niya? May bagay na malapit ng sumabog. Si Professor Song ba? Maaari ko bang tingnan ang iyong bag? Sino kayo? Ano ba talaga ang gusto niyo? Nagnanakaw. Stethoscope. Kahon ng gamot. Wang Lei, talagang doktor siya. Ginoo, pakiibalik ang cellphone sa kanya. Bumalik ka na lang sa mga stocks mo. Ikaw, ano nang sinasabi mo? Huwag mong gawing biro ang tao. 2 ginang.
Bumalik ka at pakalmahin ang girlfriend mo. Ano? Paano mo nalaman? Wang Lei, kalmado ka lang. Sandali lang. Hindi ko na kaya. Kailangan nating ulitin ito. Hanggang sa makita mo ang bombang tao. Pakiusap. Nagsusumikap ako. Talagang nagsusumikap ako. Sino ang bombang tao? Hindi ko alam. Napakaraming tao. Gaano karaming beses ko pa kailangang maghanap? Gaano karaming beses pa ako kailangang mamatay? Bago ako matapos. Talagang sinikap ko na. Pasensya na, Kolonel. Alam naming pagod ka na. Ngunit ito ay may kinalaman sa buhay ng milyon-milyong tao. Mangyaring iulat ang progreso ng misyon. Huwag mo akong tanungin tungkol sa progreso ng misyon. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ko makontak? Ang nanay ko, pangalagaan mo ang iyong saloobin. Wang Lei, dahil sa kwantong na paglalakbay, napakamahigpit ng mga kinakailangan. Para sa mga kandidato, anumang emosyonal na pagbabago, na dulot ng pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay, ay direktang makakaapekto sa katatagan ng neurotransmitter. Anong mga kinakailangan? Ano ba talaga ang pinipili mo? Bakit ako ang napili? Yuli, itong quantum crossover plan ay hindi madaling makuha. Ito ay tumutukoy sa akin na gamitin bilang ethic drive para sa inyong impormasyon sa paghahanap. Mag-focus ka sa iyong gawain. Wang Lei, ang iyong gawain ay hanapin ang bombang tao. Wala akong alam na impormasyon. Tuwing bumabalik ako, parang bulag akong nag-imbestiga. Kailan pa ako maghihintay para mahanap ang masamang bomber? Mahirap kaming makatulong sa iyo. Ibalik mo ang iyong kamalayan sa tren. Ito na ang kasalukuyang teknolohiya ng quantum leap na kayang magdala ng pinakamalaking datos. Kaya ilang beses pa ba akong mabubomba? Matutuloy pa rin ako sa misyon. Pero gusto ko munang makita ang nanay ko. Hindi pwede. Bago matapos ang misyon, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa kahit sinong kamag-anak. Hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya. Ang dami ng tao sa tren. Bigyan niyo ako ng kahit kaunting pahiwati. Maaari lamang kaming umasa sa iyong alaala para sa paghahambing ng impormasyon ng mga pasahero ng tren tungkol sa kanilang hindi nakarehistro. Impormasyon sa rehistro. Pasensya na. Wala kaming magagawa. Talagang hindi ko kaya. Ang dami nating tao sa tren. Ikalimang quantum leap. Handa nang magsimula. Sandali. Wang Lei, ganito tayo. Suriin ang bawat pasahero. Hindi ito ang paraan. Isipin mo ulit, kung mayroong mga impormasyon na na-miss natin, 6 na beses na tayo ay pinasabog na 6 na beses. Hindi yung sikat na lalaki na tumutugtog ng gitara. At hindi rin yung nasa tapat niya. Yung kambal na magkapatid. Yung stock trader. Medyo impulsive ang ugali. Pero nakipagtulungan din siya. Isinara ang computer. Yung tao sa tabi niya ay isa ring impulsive na nagmamahal. Sinuri mo rin ba, doktor at ang kanyang katulong? Hindi sila. Sino kaya talaga? Balikan natin at tingnan. Yung bomba, baka makapagbigay ito sa atin ng ilang pahiwatig. Tara! Sandali lang, Nina. Bigla kong naisip. Yung isang batang babae na dumaan sa tabi ko kanina. May dala siyang kakaibang amoy. Kailangan nating suriin ng mabuti ang kanyang bagahe. Baka may dala siyang. Nagdala ka ng ilang mapanganib na bawal na gamit na madaling masunog at sumabog. Wang Lei, pangako mo sa akin. Huwag ka nang makipag-away sa mga pasahero. Sa susunod, CJ. Magandang araw po, Ginang. Pagsusuri ng seguridad. Pakisara ang iyong cellphone. Buksan ang iyong handbag. Kailangan naming tingnan kung mayroon kang mga ipinagbabawal na madaling sumabog. Ano ang sinabi mo? Ako, nagdadala ng mga ipinagbabawal na madaling masunog at sumabog na bagay. Imposible, inuusig mo ako. Wala akong dalang anumang mapanganib na bagay. Isa lang akong ordinaryong librarian. Kaya't malawak ang saklaw ng iyong pagbabasa, di ba? Dapat ay malawak iyon. Kasama ba rito ang paggawa at paggamit ng bomba? Ano bang problema mo? Nagsasalita ka ng walang katuturan. Ano bang ebidensya mo? Nga. Sinasabi mo lang na meron na. Nasaan ang ebidensya? Yung batang babae ay mahina at malambot. Paano siya makakapagdala ng mga ipinagbabawal na bagay? Itong ipinagbabawal na bagay, paano niya ito madadala sa tren? Imposible na madala sa tren. Tama. Ginoo. Mangyaring makipagtulungan kayo. Ang aming pagsusuri. Maaari itong maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng buksan ang aking bag. Wala dito ang hinahanap mo. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang kakaibang amoy sa iyo. Lahat halika at amuyin ito. Tingnan mo siya. Mayroon bang isang kakaibang amoy? Talagang may amoy. Ikaw ba? Nagdala ka ng isang bagay na hindi dapat dalhin. Sa tren. Hindi kaya. Hindi ko masyadong masabi. Pero parang, tiyak na nagdala ka ng mga ipinagbabawal na bagay na madaling masunog at sumabog. Tara, suriin natin agad. CJ, kung gusto mong tumingin ka na. Sinabi ko na sa inyo, walang laman dito.
Wala. Wala. Sandali. Ang kamay niya. Kanina lang. Hindi ka ba nagpa-manicure? Nga. Tapos lang, habang nasa waiting area ako. Sinimulan ko nang ayusin ang mga kuko ko. Tingnan mo. 3 na lang at matatapos na ako. Kaya. Yung naamoy mo kanina. Dapat ay amoy lang ng nail polish. Wang Lei. Nagpapagawa lang siya ng manicure. Hindi siguro siya isang bomber. May mga bomber ba? Nasa huling sandali ng buhay. May oras pa para mag-enjoy. At magpa-manicure pa. Naalala ko na. Tuwing kasama ko ang girlfriend ko. Kapag nagpa-manicure siya, lahat siya ay may amoy na yun. Hindi ba? Sobrang lalaking lalaki mo naman. Hindi mo pa nga maamoy ang amoy ng nail polish. Naiiba pa nga. Chen Xu. Hindi pwede. Sobrang dami ng tao sa tren. Sinubukan ko nang hanapin yung babaeng may amoy ng gasolina. Pero nagkamali na ako. Isipin mo ulit, kung may iba pang mga suspect, may iba bang mga palatandaan sa bomba, o kaya ialalahanin ang mga tao sa tren. Mayroon pa bang hindi normal na galaw? Hindi ko magagawa. Halos sumabog na ang utak ko. Pakiusap sa inyo. Hayaan niyo muna akong tawagan ang nanay ko. Bago matapos ang misyon, hindi pwedeng makipag-ugnayan sa kahit sino. Wang Lei, lahat ng ito ay magtatapos. Kapag natapos na ang misyon, ako mismo ang makikipag-usap sa iyo at sa iyong ina. Hindi ko talaga magagawa ito. Kailangan kong ulitin ito. Sobrang dami ng tao sa tren. Bigyan niyo man lang ako ng kaunting pahiwati. Supervisor, mayroon ba tayong paraan para matulungan siya? Ang kanyang isipan, malapit nang sumabog. May dalang armas na ba? O kaya, may naka-install na bomba. Kailangan ng mga kagamitan, di ba? Sana sabihin mo sa akin. Sino sa mga pasahero ang may armas? Sino ang may dala ng mga kagamitang katulad ng wrench? Yung may dalang mga bagay na ito. Siyempre sila ang may pinakamalaking duda. Siguradong makakahanap tayo ng bombang tao sa kanila. Hiling ni Wang Lei. Sige na. Gastusin natin ang 20% ng enerhiya. Tingnan natin kung sino sa mga pasahero may bitbit na kutsilyo, baril, o kaya ay wrench o kung ano paman. Sana sulit ang ginawa natin. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng enerhiya, may isang batang babae na may mahabang buhok at isang batang babae na may tirintas na maaaring may dalang katulad na bagay. Ngunit, kailangan mong bumalik ng personal at suriin ng mabuti kung sila nga iyon. Wala ng oras. Agad na simulan ang paglalakbay sa panahon. Huwag. Hayaan mong makapagpaalam ako sa nanay ko. Hindi pwede. Wang Lei, kailangan mong tapusin ang misyon. Hanapin ang bomber para makita ang iyong ina. Hayaan mo akong tumawag. Pakiusap, ilang minuto lang. Kahit papaano ipaalam mo sa kanya na nakabalik na ako sa bansa. Wang Lei, tandaan mo ang iyong tungkulin. Sa pagkakataong ito, umuwi. Kailangan mong mahanap ang bomber. Lubos na namin ang 20% ng enerhiya. Kailangan talaga nitong magtagumpay ngayon. Wang Lei, pakinggan mo ako. Hindi, pakinggan mo ako. Makinig ka. Nahanap ko na ang bomber. Isang batang babae na may buhok na nakalugay. At isang batang babae na nakatali ang buhok sa pigtails. Sa kanilang dalawa, siguradong isa sa kanila ay isang bomber. Sa kanilang dalawa, yung batang babae, mukhang magalang at maayos. At yung babae pa, pagpasok ko lang sa sasakyan, tumulong na agad akong dalhin ang mga gamit ng matanda. Mukhang, hindi naman sila. Mukhang masama ang loob sa iba. Kasi tuwing may bomba akong napasabog, lagi akong bumabalik sa laboratory ng militar. Ngayon, ang militar, gumamit ng detection device. Natuklasan, may dalang armas sila, at mga gamit para sa bomba. Wrench at kawad. Kung hindi ito ang salarin, ano pa? Isang tao na may dala ng armas. Isa pang gamit na may nakalagay na bomba. Sa kanila, tiyak meron. Na siyang salarin. Sa kanila. Wang Lei, sandali lang. Kamusta? Ako ang safety officer nitong tren. Pakisuyo, makipag-cooperate sa inspeksyon ng seguridad. Ano ba ang problema sa'yo? Agad mong kinuha yung bag ng batang babae. Hindi mo na kailangang makialam. Ipagpatuloy mo lang ang pagtingin sa salamin mo. Walang problema. Hindi pwede na manakit ka ng batang babae. Ang laman ng bag ko ay ilang damit lang. At ilang libro. Baka may mga nakaligtaan pa. Halimbawa, mga sandatang hindi dapat dalhin. Oh, nakatago sa sasakyan. Mga bomba at iba pa. Bomba. Wala akong alam. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kaya buksan mo at tingnan. Hindi. Ikaw ba talaga ay isang security guard? Bakit mo basta-basta tinitingnan ang bag ng iba? Tama nga, batang babae siya. Napakamahinahon. Anong armas ang dala niya? Ginoo. Medyo sobra ka nang mag-alala, Mas delikado ka pa kaysa sa batang babae na ito. Mas peligroso ka talaga. Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pakisuyo, makipagtulungan ka.
Ako ay mula sa Mongol na tribo. Alinsunod sa mga batas ng Xijin. Batas 88. Maaari tayong magdala ng kutsilyong prutas. At saka, hindi mo naman inaasahang gamitin ko ang kutsilyong ito para pumatay, di ba? Talagang may batas na ganito. At napakaliit na kutsilyo. Hindi naman ito makakapatay ng tao, di ba? Tungkol sa bomba, mas lalo na itong walang katotohanan. Hindi ko alam kung ano. Chen Xu. Chen Xu, nandyan ka ba? Wang Lei, ano ang nangyari? Nahanap mo na ba ang bombang tao? Halos sigurado na ako. Yun na ang batang may tirintas. Nawala na ang suspetsa. Sa batang may mahabang buhok. Kaya siya na lang ang natitira. Maaaring siya ang bombang tao. Ngayon ay itigil ang misyon. Pakiusap na. Hindi ko na talaga kaya. Hindi siya maaaring halos sigurado. Dapat talagang ganap na sigurado. Sigurado ka bang siya iyon? Sino pa kundi siya? Kayo ang nagsabi sa akin. Itong dalawang babae ay ang pinakamalaking suspect. Maaari pa niyang makilala ang seryosong kalagayan ng bagay na ito. Wang Lei, makinig ka mabuti. Kapag nakuha mo ng tama kung sino ang bomb maker, kukunin natin ang kanyang kamalayan. Sundan, base. Pero ang pagsubaybay sa sobrang layo ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Kaya isang beses lang ang pagkakataon mo. Kung mali ang target na tinutukoy, kaya't ang pagkakataon ng quantum na paglalakbay na ito ay magiging walang kabuluhan. Wang Lei, maaari ka bang makasiguro? Ito ba ang bombang tao? Yung batang may tirintas? Sa tingin ko. Pero ang iba, may mga kahina-hinalang bahagi rin. Sasabihin ko, kung sakaling mali ang paghahanap, ang magiging resulta ay hindi na mapipigilan. At saka, wala nang paraan para maitama ito. Sige na. Babalik ako ulit, para muling tiyakin ng maayos. Si Bomber ba talaga? Yung babae. Wang Lei. Ako ay kumakatawan sa mga tao ng CJ. Nagpapasalamat sa iyong tapang. Wang Lei, mag-ingat ka. Naghihintay kami sa iyong pagbabalik. Sa pagkakataong ito, ako at ang oras ay magpapaandar ng maayos. Kailangan kong mabuhay at makabalik. Ikasyam na kwantong na paglalakbay. Magbukas. Pakita ninyo ang dalawa. Ang inyong tiket. Pasensya na, nagmamadali ako. Wang Lei, sobrang impulsibo ka. Sa wakas, natagpuan na kita. Gago. Sino ka? Anong ginagawa mo? Huwag magsalita. Alam kong may bomba ka sa tren. Hindi itong Ginoo. May sakit ka ba? Nina, kunin mo ang kanyang telepono. Suriin mo rin ang kanyang bag. Huwag kang kumilos. Hoy, bakit kayo basta-basta? Nangangalakal ng gamit ng iba. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magpanggap. Kumpirmado na kita ngayon. Anong pinapanggap ko? Kilala ba kita? Nga, binubuli niyo ang isang batang babae. Anong ginagawa niyo? Wala nang hiya. Hiya. Siya ang nagsasaktan sa hiya. Ito ay may kinalaman sa buhay ng buong sasakyan. Bitawan mo ako. May sakit ka ba? Kung ganito ka pa rin, mag-ulat ako sa pulis. Walang silbi ang pag-ulat. Ano ang masasabi mo tungkol sa isang batang babae na nagdadala ng mga bagay na ito sa sasakyan? Anong ginagawa mo? Makinig ka. Ang pangalan ko ay Li Chengsheng. Nagtatrabaho ako bilang signal engineer sa Jinta. Naniniwala ako na pwede mong buksan ang bag ko. May mga di ako sa loob ng bag ko. Iyong mga yun ang mga gamit ko na madalas ginagamit. Nagsisinungaling ka. Kuya, talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Isa lang akong ordinaryong engineer. Engineer ng signal, di ba? Sigurado akong eksperto ka sa signal ng cellphone. Tama ba? Anong ibig mong sabihin? Gamitin ang signal ng cellphone para pasabugin ang bomba. Siyempre, ito ang iyong espesyalidad, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sino ang tinawagan mo kanina? Siyempre, sa nanay ko. Maaari mong subukang tumawag muli. Subukan mong tumawag muli. Tumawag ka ulit. Cheng Cheng, bakit ka tumawag ulit? Anong nangyari? Hello, nanay. Wala akong problema. Nakamali lang ako ng tawag. Ihinto mo na. Sige, wala namang problema. Ihihinto ko na. Mag-ingat ka sa daan. Tingnan mo, hindi ba ako nangluloko sa iyo? Anong nangyayari? Bitawan mo ako. Konsyerto, may nagkakagulo dito. May nagkakagulo. Ano nang ginagawa niyo? Nagmamatigas ka sa tren. Parang sawa ka na sa buhay, ah. Gusto mo bang tumawag ng pulis?
I-record mo at i-post mo online. Siguradong magiging trending yan. Maging maayos ka. Ano bang balak mo? Bakit may ganito sa trend? Ganito talaga ang mga tao. Sobrang sama ng ugali. Wang Lei, kumusta ka na? Ipaliwanag mo ng maayos sa lahat. Ngayon, ang mga konduktor. Lahat na ba ay may taser? Lahat na po. Huwag kayong lumapit. Delikado ang taong ito. Mali ang pagkaintindi niyo sa kanya. Sinasagip niya kayo. Sagip. Paano siya magsasagip? Sa pamamagitan ba ng karahasan? Walang dahilan para ipaliwanag sa kanila. Hindi sila maniniwala. Itong batang ito, mukhang maayos naman. Pero isa pala siyang baliw. Baka siya ay isang taga-alis na kriminal. Nakakatakot naman iyon. Tingnan niyo, mga kaibigan. Tunay na kwento ng pulis at magnanakaw. Magbigay ng regalo. Maaari bang makahiram ng cellphone mo? Pakiusap. 1 minuto lang. Gusto niyang tumawag ng kasama. Huwag bigyan ng cellphone. Nina. Kung ang buhay mo ay natitira na lang ang huling minuto, anong gagawin mo? Ako. Hindi ko alam. Hindi ko magagawa. Talagang hindi ko magagawa. Malapit na akong bumigay. Ano man ang gawin ko. Hindi ko maiiwasan ang bombang tao. Hindi ko mailigtas ang sinuman. Supervisor. Ang kanyang isipan ay malapit nang bumagsak. Wala ka bang hologram ng kanyang ina? Pero ang larawang iyon ay Wang Lei, magtiis ka lang. Ikaw ay ipinanganak na isang bayani. Tingnan mo. Ganito rin ang sinasabi ng nanay mo. Anak, ito na ang 3 misyon mo. Kung pupunta ka ulit, huwag ka nang bumalik. Nanay, pero ito ang aking tungkulin. Sa tingin ko, hindi mo naman ayaw umuwi. Kundi hindi ka na makakauwi. Nanay, nanay, pasensya na. Nanay, hindi mo ako pinapakinggan. Yung mga tao, sila ang pamilya mo. Mahal kita, pero mahal ko rin ang mga kasama ko sa koponan. Wala sila. Walang kahulugan ang buhay ko. Ikaw ay anak ng nanay. Mamahalin ka ng nanay magpakailanman. Wang Lei, Wang Lei, Chen Xu, hayaan mo akong makasama ang nanay ko. Tumawag ka na lang. Kahit ilang minuto lang. Hindi pwede. Wang Lei, kailangan mong tapusin ang misyon na ito para makausap mo ang iyong ina. Sige na nga. Babalik ako ulit. Kailangan kong magtagumpay sa pagkakataong ito. Gusto kong humingi ng tawad kay mama ng personal. Pasensya na. Dalawa kayo. Pakipakita ang inyong mga tiket. Ninyo. Wang Lei, yung tanong na tinanong mo kanina. Kung may huling minuto, sana ako. Tama. Kanina, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko lang sanang tumawag sa nanay ko. Miss na miss ko siya. Gusto kong marinig ang boses niya. Huling beses na nagkita kami. Siyang malungkot. Gusto kong sabihin sa kanya. Maliit. Ikinalulungkot ko. Maaaring hindi pa alam ng nanay ko na ako ay Wang Lei. Gusto kong alam na ng nanay mo ang nangyari sa'yo. Nakita ko ang balita noong nakaraang linggo. Si Qiangi, Zhang Lili ang nanay mo, sa libing ng kanyang anak. Halos nahimatay sa pag-iyak. Ipinagmamalaki ka ng nanay mo. Ikaw ay ginawaran. Medalya ng bayani ng Pandora. At saka, ang nakaligtas na kasamahan na si Sun Hang. Sa kanyang pagdiriwang ng alaala ay nagsabi, huwag nang alalahanin pa. Si General Wang Lei sa huling sandali, nag-alay ng sarili upang protektahan ang kanyang kasamahan. Wang Lei, ikaw ay isang bayani. Ikinagagalak kong makilala ka sa tren na ito. At ako'y pinararangalan na makasama ka kahit na dumaan sa napakaraming pagsabog. Parang, hindi na ito nakakatakot. Nina, ang oras ng siklo na ito, mukhang hindi ito sapat. Gusto mo bang tumawag sa iyong ina? Tumawag ka sa aking ina. Ano nang nangyayari? Chen Xu, hindi pa naman oras ng pagsabog. Wang Lei, malubha mong nilabag ang mga patakaran ng aksyon sa kwantum na paglalakbay. Ulitin ko muli. Bago makumpleto ang misyon na ito, hindi ka maaaring makipag-usap sa iyong ina at hindi rin makipag-ugnayan sa sinumang kaibigan o kamag-anak. Matatanggal ang iyong kamalayan. Makinig ka. Sa loob ng quantum crossing, kailangan mong sundin ng mahigpit ang layunin ng misyon. Walang anumang pag-imbestiga tungkol sa sarili mo. Kung hindi, maraming tao ang nasa sasakyan. Bawat isa ay maaaring maging salarin. Kaya't isa-isang susuriin. Saka na silang lahat ay patay na. Walang pakialam. Chen Xu, ayaw kong marinig ang boses ng leader na ito. Wang Lei,
Pakiusap, manatiling kalmado. Magpatuloy sa paghahanap, mga tao sa loob ng sasakyan. Binabalaan kita. Huwag nang mag-aksaya ng oras. At makipag-usap ng pag-ibig. Sa mga babaeng pasahero sa tren. At B. Kayo man lang sana magbigay pa sa akin ng kaunti pang impormasyon. Yung sinabi niyo noong nakaraan, na may mga taong may armas, na may dalang wrench, na-check ko na lahat. Hindi naman sila mga bomber. Bigla niyo na lang akong pinasok sa dalawang pagsabog, na hindi naman dapat mangyari ng walang dahilan. Pasensya na. Ngunit kami ay gumagawa ng lahat ng makakaya. Ngunit ang aming quantum energy ay hindi na kayang tiisin ang higit pang pagkonsumo. Kailangan mong kumilos agad. Ikaw ang kamay ng relo. Nagtakda kami ng oras. Tumakbong ka pa forward. Ay reset natin. Ulitin mo ulit. Ito ang buong kahulugan ng iyong pag-iral. Matapos mong magawa ang misyon na ito, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Makakausap mo ang iyong ina. Anong sinasabi mo? Tumatagal na ito. Masyado kang maawain sa kanya. Agad na simulan ang shuttle program. Huwag na siyang bigyan ng oras para magpahinga. Nakahanda na ang quantum drive. Matatag ang synchronization rate ng neuron. Wang Lei, 200万西京民众的性命。 nasa kamay mo na. Tandaan mo, Wang Lei. Maihigit pa sa 10 sa likod. Mga voluntaryong katulad mo. Naghihintay sa pila. At sila, itinuturing nilang pinakamahalaga ito. Sinasabi mo ba na maihigit sa 10 tao na iningatan ninyo ang kanilang utak para makilahok sa inyo na mga walang awa. Isang beses na silang namatay, hindi pa sapat. Kailangan pa bang mamatay sila para sa inyo? Maaari lang masabing tapos na talaga. Kapag nakalaya na tayo. Wang Lei, tandaan mo, ang pagsunod sa utos ay tungkulin mo. Na mapili kaming na maging unang test subject. Iyan ang iyong karangalan. Pwede bang makuha pa ako ng isang hiling? Kung matatapos ko ang misyon ko ngayon, totoo kayong papatayin ako. Hayaan niyo na akong makapagpahinga. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay, hayaan mo kaming ganap na mawala ang iyong kamalayan. Hindi kayo tunay na pumanaw. Sobra na talaga. Kahit na ako ay isang tao na parang bakal. Hindi ko kayang manatili. Nasa isang bangungot na. Walang katapusang kamatayan. Kung ako ay matagumpay na natagpuan ang bombang tao. Hayaan mo na akong magpahinga. Sabihin mo sa kanya, kumpletuhin ang misyon at tutuparin ang kanyang kahilingan. Sige na, Wang Lei. Basta't magagawa mong tapusin ang misyon. Gagawin namin ang ganap na alisin ang iyong kamalayan. Hayaan kang makalaya ng panghabang buhay. Wang Lei, ano ang nangyari kanina? Yung oras kanina, dalawa kayo. Pakipakita ang inyong tiket. Mas maikli na ang oras, di ba? Dahil kanina lang, hindi ko sinunod ang mga patakaran ng misyon. Bago ko mahanap ang sumbungero ng bomba na iyon, wala akong paraan para makontak ang nanay ko o kahit kanino man. Ano ang gagawin natin ngayon? Magpatuloy tayong maghanap. Kailangan nating magmadali sa pagsisiyasa. Sa natitirang mga tao, mahuli ang bombang tao. At saka lamang tayo, makakapagpahinto sa nakakapagod na siklo na ito. Kung mapapahinto ang siklo, maaari pa ba kitang makita muli? Anong gagawin mo? Nasaan ako? Tayo, maaari pa ba tayong magkita muli? Nina, sa palagay mo ngayon, buhay ka pa? Siyempre, sa tingin ko, ito ay tiyak na isang himala. Hindi ko alam, bakit kamukha mo si Zhang. Nakuha mo ang alaala ni Zhang. Ngunit alam ko, talagang hindi ka si Zhang. Naniniwala ako, dahil sa iyong presensya. Kaya ako, nakaligtas mula sa kamatayan, at nakalakad sa paglalakbay sa oras at espasyo. Nakatagal buhay. Nina, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, patay ka na. Ano? Noong 2 buwan na ang nakalipas, ang tren na ito ay nawasak na. Alam ko, totoo ngang isang aksidente ka. Ako ay nasa anyo ng isang consciousness. Pumasok sa katawan ni Zhang. Sa bawat siklo, hindi mo dapat itago ang alaala ng pagsabog ng tren. Ngunit sa ikalawang misyon, nagkaroon ng pagkakamali sa quantum na paglalakbay. Sa totoo lang, ikaw ngayon ay nasa ikalawang pagkakataon. Ikaw pagkatapos ng pagsabog ng tren. Ngunit ang tunay na ikaw ay wala na sa mundong ito. Kaya't ano na ang nangyari sa akin? Ngayon, kung matagpuan natin ang nagpasabog, maaari ba tayong umalis sa tren? Maaari ba tayong mabuhay ng magkasama? Oh, hindi na kita makikita muli. Nina, kailangan mong maniwala sa akin. Tulungan mo akong hanapin ang bombang tao. Tiyak na tutulungan kitang mabuhay. At ililigtas ko ang lahat. Naniniwala ako sa iyo, Wang Lei, kung talagang ikaw si Zhang. Sana ay ganun nga. Balik tayo sa usapan. Ngayon, paano natin mahahanap ang bombang tao? Naalala ko lang. Tayo ba ay may kulang bang impormasyon? Sandali, Boss Lu. Sa tingin ko, nakalimutan natin ang isang napakahalagang bagay. Sa tingin ko, sa bomba na iyon, maaaring mayroong nag-iwan ng bomb maker sa atin ng mensahe. Hanapin natin muli ang bomba. Baka may makuha tayong baka sa itaas.
Hanapin ang bomb maker. Tara na. Tingnan mo, may nakita. Ito ay cellphone. Talaga naman. Tingnan ang talaan ng tawag. Sa mga kamakailang tawag. Siyempre, may tawag mula sa bombang tao. Siya ang nagpasabog ng bomba. Sa pamamagitan ng pagtawag, may katwiran siya. Ibig sabihin, kung tatawagan muli, ang mga numero sa address book na ito. Sino ang tumunog ng cellphone? Siya ang bomb maker. Wala. Lahat ay na-clear na. Hindi nakapagtataka. Hindi siya iiwanan ng ganitong halatang butas. Hanapin natin ang kanya. Maghanap pa tayo. Siguradong makakakita pa tayo ng iba pang mga bakas. Tingnan mo, maraming putik sa itaas. Bakit may putik sa linya? Bakit kaya? Ay, naalala mo ba kanina sa mga pasahero? May isa ba ang lumingon na may dalang maraming produktong pang-agrikultura? Sa sasakyan, naalala ko na. Isa siyang matandang magsasaka. Araw-araw siyang nakikisalamuha sa lupa. Sa kanyang mga kamay, siguradong maraming dumi. Kung siya ang naglagay ng bomba, yung dumi sa kawad, ganap na may katwiran na. Tuloy na tayo. Maliit na babae. Ilang taon ka na ngayon? Biyernes na. Kakatapos lang ng kolehiyo. Ay, parang anak ko. Talaga, ikaw nga. Ah, anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo? Bomba. Bomba. Nasa tren ka ba? Naglagay ka ba ng bomba? Bomba. Bomba. Anong klase ng bomba? Paano magkakaroon ng bomba dito sa sasakyan? Imposible yata. Paano magkakaroon ng taong walang pakundangan na maglalagay ng bomba sa tren? Ang sama naman ito. Ang nakakatakot talaga. May bomba. Hindi ko ba narinig ng mali? Saan? Ako ay isang magsasaka. Hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng bomba. Anong bomba ang ikinakabit mo? Tama. Nang aapi ka ng matatanda, di ba? Nagsisinungaling ka. Tingnan mo ang ibang tao. Sabi nila may bomba sa sasakyan na ito. Lahat sila ay naguguluhan at takot na takot. At ikaw, hindi ka nagtanong, bakit may bomba? Sasabihin mo lang na hindi mo nakita ang bomba. Na walang naglagay ng bomba. Hindi mo ba naisip na, masyado bang mabilis ang kanyang pag-iwas? Diyos ko, hindi naman siya talagang naglagay ng bomba sa tren, di ba? Hindi ko pa nga nababalik. Ang girlfriend ko, hindi ko pa nakuha ang bilyong yaman ng tatay ko. Kakatapos ko lang kumita ngayon ng $100 milyong. Ito ay, parang mamamatay na ang tao. Hindi pa natatapos ang pera. Wala. Ito ang batang ito. Napakabigla ng pagdating niya. Hindi ko na nakapagpaliwanag eh. Ngayon, hindi ba't nagpapaliwanag na tayo? CJ, kaya mo bang gamitin ang telepono mo para tumawag ng numero na nasa telepono mo? Kamakailan lang. Ayun, cellphone. Wala akong cellphone. Ako ay isang magsasaka. Ako. Hindi ko maintindihan kayo ngayon. Gamit ang communication device na yun. Ayos. Magpatuloy ka sa pag-arte. Hindi. Anong nangyayari sa'yo? Bakit mo ginugulo ang mga bagay? Wala. Wala. Ano ba talaga ang hinahanap nyo? Nakakabigla kayo. Sa tren ngayon, nakasalubong ng 2 baliw. Ang live stream ngayon ay talagang kapana-panabi. Ay naku, wag naman sanang maakusahan ang matandang ito. Mukha siyang napakamasayahin. Talagang hindi siya mukhang bomb maker. Tama. Wala pa siyang cellphone. Mukhang pinagbintangan siya ng 2 tao na ito. Wongley, kailangan mong maniwala sa akin. Kitang-kita namin na ang bomba ay may napakaraming puti. Sa buong tren, nasa kanya lang ang maraming puti. Siyang may ganito. Siya nga. Hindi ako nagkakamali sa aking paghusga. Magsalita ka na. Hindi ikaw ang taong iyon. Anong nangyari? Anong nangyayari sa iyo? Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Tumingin ka. Nandyan ang cellphone. Diyos ko. Talagang may cellphone ka. Talagang may cellphone siya. Pero, bakit kailangan sabihin itong tao na wala siyang cellphone? Hindi naman siguro. Nagtabi siya ng bomba sa tren, di ba? Nakakatakot naman ito. Hindi tayo mamamatay, di ba? Grabe. Naging horror film na ba ito mula sa action? Sana. Gusto ko sanang makipaglaro sa inyo ng kaunti. Hindi ko akalain na mahahalata niyo ako. CJ, kaya tayo. Diretso na sa malaking wakas. Huwag magmadali. Hindi mo ba sinabi kanina? Pwede ba akong tumawag? Tatawagan ko na ngayon. Tatawagan ko na ngayon. Huwag. Huwag kang padalos-dalos. Chen Xu, andyan ka ba? Nahuli ko na yung bombang tao. Siya na iyon.
Matandang magsasaka na may dalang mga produkto. Wang Lei, tingnan mo. Siya ba ito? Fang Zhen, maaari mo bang tiyakin? Siya nga. Sigurado ako na siya ay tumawag sa telepono para pasabugin ang bomba sa harap ng lahat ng pasahero. Salamat sa iyo, Wang Lei. Natapos mo na ang iyong misyon. Wang Lei, salamat sa iyong sakripisyo. Susundin ko ang ating napagkasunduan dati. Hayaan mo na makatawag ka sa iyong ina ng isang beses para makamit mo ang walang hanggan na kapayapaan. At iba pa, naisip ko na. Ngayon, gusto ko ng ibang bagay. Gusto ko pa rin matulog ng mahimbing pagkatapos ng misyon. Pero gusto kong bumalik muli. Unahin mong iligtas ang lahat ng tao sa tren. Hindi pwedeng. Hindi ito ubra. Ang proyektong ito, hindi ginawa para baguhin ang nakaraan. Alam mo ba, lahat sila ay pumanaw na. Alam ko na. Sila ay patay na sa mundong ito. Pero naisip mo na ba, kung sakaling hindi ito isang playback ng data, kung bawat paglipat ay lumilikha ng bagong realidad. Huwag ka nang magsalita, Julie. Pakinggan niyo ako hanggang sa matapos. Nina, hindi siya ang unang dinana na patay sa pagsabog. Tama ba? Kung naawat ang pagsabog, maaaring mabuhay ang dinana ito. Tama ba? Tama ba? Wang Lei, natapos na ang iyong misyon. Sasagutin ko ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo. Maliban dito, wala ka ng karapatang humiling. Kung tama ang hula ko, tuwing may kwantum na paglalakbay, lahat ay magkakaroon ng bagong mundo. Bawat isa ay nasa iba't ibang mundo. May iba't ibang katapusan. Kwantum na paglalakbay, ito yung kayang baguhin ang mundo. Chengxu, bumalik ka. Chengxu, paano niya malalaman ang mga ito? Ikaw ba ang nagbigay ng impormasyon? Hindi. Ito ay pinakamataas na lihim. Hindi ko kayang gawin iyon. Paano niya malalaman? Pati na ang tungkol sa mga paralel na mundo. Alam na niya lahat. Supervisor, maaaring haka-haka lang ito niya. Dahil kay Nina, noong panahong iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa eksperimento ng quantum. Pagkakagulo ng espasyo. Bumalik din si Nina sa tren. Maaaring siya ay nakapaghula ng lihim dahil dito. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Tapos na ang kanyang misyon. Ay sisil ang kanyang alaala tungkol sa kanyang lakas ng kamalayan. Pansamantalang itatabi. Kung sakaling sa hinaharap, mayroon pang mga katulad na gawain. Siya pa rin ang pinakamahusay na kandidato para sa paglahok sa quantum crossing. Ang pangunahing layunin ay kunin ang kamalayan ni Fang Zhen. Pero napangakuan natin siya na matatapos ang misyon at mananatiling nawawala ang kanyang kamalayan. Basta't magawa mo ang misyon, kami ay ganap na aalisin ang iyong kamalayan. Paano mangyayari iyon? Napaka-perpekto ng espiritu at may lakas ng loob. Alam mo ba kung paano ito nangyari? Kami ay mula sa milyon-milyon. Pinili. Pero nangako rin tayo sa kanya na basta makahanap siya ng bombang tao, ay papayagan siyang makausap ang kanyang ina. Kapag natapos mo ang misyon na ito, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo para makausap mo ang iyong ina. Baliw ka ba? Iyon ay pansamantalang solusyon lang. Nakita mo na bang may pribadong tumatawag sa buhay na tao? Kung papayagan niyang tumawag sa nanay niya, hindi ba't malalaman ng buong mundo ang sikreto natin tungkol sa quantum crossing? Pero iyon ay nangako na tayo sa kanya dati. Huwag na tayong magduda. Itago mo na ang iyong walang kwentang awa. Sundin mo ang utos ko. Chengxu, nandyan ka ba? Wang Lei. Nandito ako. Makinig ka. Ipapaabot ko sa iyo ang huling tagubilin ng misyon. Tatapusin natin ang misyon. Makakakuha ka ng kapayapaan na nais mo. Bago iyon, aaprubahan ko ang tawag mo sa iyong ina. Isang tawag. Sandali, Chengxu. Sinabi ko na. Nagbago na ang gusto ko. Gusto kong bumalik sa tren. Pakiusap, dahil sa mga pagkakataon. Nang namatay ako sa misyon na ito. Pakiusap, hayaan mo akong bumalik. Gusto kong iligtas ang lahat. Wang Lei, huwag nang sabihin pa. Patay na sila. Yung tungkol sa mga paralel na mundo, hindi talaga totoo. Lahat ng nararanasan mo ngayon, ay gawa-gawa lang namin para sa'yo. Imahinasyon lang ito. Hindi ganito. Nagsisinungaling ka. Alam mong tama ako. Dahil ako ay nakatagpo ng isang bagay. Ang mga lihim ninyo hindi alam ng iba. Hindi na niya ako papabalikin. Tama ba, Wang Lei? Huwag mo nang sabihin pa. Chengxu, pakiusap, tulungan mo ako. Ang buhay mo, walang mga bagay bang na ikinalulungkot. Ako, ikaw ba ay kasal na? Ako ay diborsyado na. Hindi, Wang Lei. Ito ay aking bagay. Walang kinalaman sa misyon. Hindi. Siyempre, may kinalaman ito. Sa tingin mo ba sa paralel na mundo, may isa pang bersyon ng ikaw na gumawa ng ibang desisyon na si Chengxu? Tulad ng aking hinuha, magkakaroon ng walang katapusang quantum energy fields na nabubunga ng paralel na mundo. Paano ka makakasiguro na ikaw ngayon, ito ay tunay, at ang ikaw sa ibang mundo ay hindi tunay? Ang sobrang kawili-wili nito. Ako ay may dugo at laman. Nasa harap mo. Hindi.
Hindi ka pa nakaranas ng quantum leap. Lahat ng naramdaman ko sa tren ay totoo. Kasing tunay ng ikaw ngayon. At si Nina, alam mo iyon. Siya ang pinakamagandang patunay. Pasensya na. Napakaganda ng iyong hinuha. Ngunit mayroon akong aking mga responsibilidad. Kailangan kong tuparin ang misyon. Chen Xu. Isipin mo ang ibang mundo na ikaw. Isang ikaw na hindi kailanman nag-asawa. At hindi kailanman nag-divorce. O baka ikinasal lang sa iba. Magpatuloy sa masayang buhay. Maaaring ikaw ay isang babae na sa isang sangandaan ng buhay. Ay naglakad sa ibang landas. Sa teoryang quantum, posible ito. Ngunit sa realidad, wala tayong pagpipilian. Hindi. Bawat minuto at segundo ay may pinipili tayo. Tulad ng pagtingin mo sa akin ngayon. Paulit-ulit na namamatay. Ngunit ayaw mong tuparin ang aking mga hangarin. Wala akong pagpipilian. Siyempre meron. Ito ang aking tungkulin. Maaari mong labagin ang utos. Pindutin mo ang back button. At ano naman, hindi nila maaaring bumalik sa tunay na mundo. At ako naman, ano ang makukuha ko? Gusto ko lang sabihin. Sa isang mundo, marahil ay may isang mas masayang Chen Xu. Sana ay totoo siya. Maaari mo akong kamuhian. Ang kinamumuhian ko ay ang sistemang ito. At ikaw, ay isa lamang, na naipit sa sistemang ito. Huwag na tayong mag-usap pa. Kung talagang umiiral ang mundong iyon, sana mas matatag siya kaysa sa akin. Na may tapang, hindi mo na kailangang pumunta sa ibang mundo. Hayaan mo akong bumalik muli. Chen Xu, sa pagkakataong ito, tiyak na mapipigilan ko ang pagsabog. Alam mo ba, tama ang lahat ng hula ko. Kung sila ba, may pagkakataon bang makaligtas? Sa sandaling ito, nasa iyong kamay ang lahat. Hindi ako sigurado. Sa desisyon ko sa ngayon, tama ba? Ngunit tulad ng sinabi mo, hindi ko rin matitiyak. Sa oras na ito, ako ba talaga ang tunay na ako? Maniwala ka sa akin. Maaari tayong magligtas ng lahat sa tren. CJ, ito ang pinakamalaking desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umaasa na talagang magtatagumpay tayo. Wang Lei, handa ka na ba? Nina, sa pagkakataong ito, tiyak na ililigtas kita. Sa pagkakataong ito, tiyak na ililigtas kita. Tiyak na ililigtas ko ang lahat. Anong ginagawa mo? Sino ka? May sakit ka ba? Ikaw ba ang bomber? Sa wakas, natagpuan na kita. Ito ang iyong detonator, di ba? Bomb maker. Ito ay isa. Karaniwang cellphone. Sino ang maglalagay ng cellphone sa prutas? Huwag nang magpanggap. Nahanap na namin ang bomba. Ah, ikaw ang bomb maker. Bomb maker. Paano nagkaroon ng bomba? Diyos ko, nandito talaga ang taong ito sa tren. Naglagay ba siya ng bomba? Paano niyo nalaman? Dalhin mo dito. Anong bomba? May bomba sa tren. May bomba sa tren. Ano ang gagawin? Diyos ko, ano ang gagawin natin? Yun, kaya ba mamamatay na tayo? Ano ang gagawin natin? Sino ang makakatulong sa atin? Sino ang mabilis na umakyat? Huliin ang salarin na ito. Konsyerto, nasaan ang konduktor? May bombang tao sa sasakyan. Tawagan mo na ang pulis. Ano? May bombang pasahero sa tren. Nasaan ang bomba? Totoo ito. Tingnan mo ang silid imbakan na iyon. Nasa silid imbakan ang bomba. Talagang may bomba sa silid imbakan. Totoo ang sinasabi nilang dalawa. Pinasabog na terorista. Ngayon, wala ka ng pampasabog. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Huwag kayong mag-alala. Lahat tayo ay makakaligtas. Sino ang may lubid? Bilisan nyo, itali ang halimaw na ito. Mayroon sa imbakan. Bago siya ipasa sa pulis. Sampalin muna siya ng mabuti. Dahil sa kanya, halos lahat tayo ay namatay na. Diyos ko, buti na lang itong dalawang tao. Ang nakakita sa nakakasuklam na bombang ito. Halos namatay na tayo. Halos konti na lang. Halos kaming lahat mapatay sa bomba. Salamat sa inyo. Kayo talaga ang mga kahangahangang tao. Kayo ang mga bayani. Para na rin kaming nakaligtas sa malaking kapahamakan. Ngayon, kayo na ang bahala. Ako ang kinatawan ng aming tren sa pagkakataong ito. Lahat ng tauhan. Salamat sa inyo. Akala niyo ba wala na akong cellphone? Hindi na ako makakapagpasabog. Ngayon, 30 segundo na lang bago sumabog. Gusto niyo bang sabay-sabay tayong magbilang? May iba ka ba ang pampasabog? Mayroon pang ibang cellphone. Magsalita ka na. Sige, hanapin na natin. Saan pa may detonator? Maghanap tayong lahat ng sabay-sabay. Siguradong makakahanap tayo. Ano ang gagawin natin? 10 segundo na lang ang natitira. 7、6、5、4、3、2、1。
Wang Lei, 王磊， Wang Lei, 王磊， pakisagot kung natanggap. Nakuha mo na ba? Kulangan na lang ng kaunti. Nakuha ko na sana ang detonator. Pero sumabog pa rin ang bomba. Bakit ganito? Ano? Kung kinuha mo na ang kanyang cellphone, pumutok pa rin ang bomba. Bakit ganito? Mayroon bang pangalawang cellphone? O pangalawang detonator? Wang Lei, ito ang ating nag-iisang pagkakataon. Ngunit na-miss pa rin natin. Chen Xu, pakiusap, bigyan mo akong pagkakataon na makabalik muli. Sigurado ako, makikita ko ang pangalawang detonator upang pigilan ang trahedya na mangyari. Chen Xu, maniwala ka sa akin. Hindi pwede. Nagawa ko na para sa'yo. Malubhang paglabag. Matapos ang eksperimento na ito, maaaring maalis ako sa posisyon. Wang Lei, hindi ko na talaga kaya. Alam mo na totoo ang sinasabi ko. Basta't mapipigilan natin ang pagsabog. Lahat ng pasahero sa tren ay mabubuhay sa espasyong iyon. Chen Xu, pakiusap. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Bigyan ng pagkakataon ang lahat. Ngunit hindi mo alam. Bakit sumasabog ang bomba? Kahit na ibalik kita, mahirap para sa'yo na pigilan ang pagsabog ng bomba. Wala akong magagawa. Chen Xu, maging matatag ka muli. Buhay ng lahat, nasa kamay mo. Sa tren na iyon, may mga estudyanteng bagong pasok sa kolehiyo. May bagong nagtapos na inhinyero. May mga doktor na tumutulong sa mga nangangailangan. May mga batang umiibig. At mayroon pang isang malaking bituin na may magandang kinabukasan. Sila ay napabayaan ng walang dahilan. Para sa kanila, parang binibigay mo na lang. Isang perpektong mundo na kakaiba sa kanila. Talagang, hindi ko kaya. Chen Xu, isipin mo ang ikaw sa ibang mundo. Sige na nga. 王磊， Wang Lei, muling magtitiwala ako sa'yo. Talaga, ito na ang huling pagkakataon. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Chen Xu, anong ginagawa mo? Ako, natapos na ang misyon ng quantum traversal. Itigil ang pagmamarka. Agad na alisin ang lahat ng kanyang alaala. Aimbak ang kanyang enerhiya sa utak. Ilagay ito sa imbakan. Anong sinabi mo? Ano nang ibig mong sabihin alisin ang alaala? Sandali lang. Hindi ba't sinabi niyo dati na pagkatapos makumpleto ang misyon, ay tatawagan niyo ako at ang nanay ko at bibigyan niyo ako ng panghabang buhay na kapayapaan? Huwag kang mangarap. Ikaw ang pinili ko sa napakarami. Perpektong eksperimento. Paano ko naman? Maaaring hayaan kang mahulog ng madali. Sa bawat pagkakataon na may misyon, ikaw pa rin ang bahala. Pagkatapos ng bawat misyon, laging aalisin namin ang iyong alaala. Kaya sa susunod, isa kang perfect na test subject muli. Sobrang cruel naman ito sa kanya. Kahit man lang, pakiusap sa'yo. Kahit man lang, hayaan mong makipag-ugnayan siya sa kanyang ina. Sa isang tawag lang sana. Impossible. Alam mo, kung papayagan niyang makipag-ugnayan sa kanyang ina sa telepono, ang buong mundo ay malalaman ang lihim ng quantum crossing. Kaya ang ating quantum teleportation space ay maaari ring mag-collapse dahil dito. Mangungulangong tao, kayong mga manliling lang, kayong lahat ay mga manliling lang. Sabi niyo naman noon, pag natapos ang gawain, pahintulutan niyo akong makapagpahinga. Hindi niyo naman talaga. Inisip na makipag-usap sa nanay ko. Parang basura lang ang buhay ng tao. Isang grupo ng malamig na dugo ng mga halimaw. Chen Xu, Chen Xu, Chen Xu. Pakiusap, gawin mo ito. Pabalikin mo na ako. Chen Xu, pakiusap, gawin mo ito. Chen Xu. Naglulunsad ng misyon. Agad natatanggalin ang kanyang memorya sa utak. Susunod, ang gagawin natin ay subaybayan ang mental na hibla ni Fang Zhen at ang mga palatandaan nito. Wang Lei, umalis ka na. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang bumalik. Anong sabi mo? Basta mailigtas mo lang ang tren na ito. Makaligtas ka sa paralel na mundo na iyon. Bago mo harapin ang kamatayan ng mundong iyon. Sa iyong pagtanggap nito, hindi na sila muling babalik dito. Chen Xu, anong ginagawa mo? Quantum crossing. Mag-activate. Chen Xu, nabaliw ka ba? Wang Lei, may iba pang paraan na pwedeng magpasabog ng bomba. Pakipakita ang tiket. Hindi lang isang detonator. Alam ko, ngunit talagang wala na akong makitang ibang mga pahiwatig. Nina, ito na ang huling pagkakataon natin. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, ang ginagawa ko ay isang misyon ng quantum leap. Hindi ito para pigilan ang pagsabog ng tren na ito, kundi para matuklasan ang bomber dito. Pero kung hindi natin mapipigilan ang pagsabog, mahanap natin ang bombang tao. Anong halaga nito? Mayroon silang isang suicide attack na teroristang grupo. Kailangan lang ng militar na tukuyin ang target. At pagkatapos ay batay sa kanyang isip. Masusundan ang kanyang kuta. Ganyan lang ang buhay at kamatayan naming lahat. Wala silang pakialam. O kaya naman, sa kanilang madilim na mundo, matagal na kaming patay. Ang kawalang malay nito, na ilang ulit kaming pinasabog hanggang mamatay. Ming-Ming, basta't mapigilan natin ang pagsabog. Lahat ng tao sa tren na ito ay makakaligtas. Kaya hindi sila naniniwala na kami ay tunay na umiiral. O sabihin na lang, na kami ay narito. Ayaw lang nilang aminin.
Kaya wala na silang pangangailangan sa atin. Kung mangyari ang pagsabog na ito, babalik ako. Lilinisin nila ang aking isipan. Iingatan ang aking mga alaala. Kung matutunan natin na pigilan ang pagsabog ng tren, saka patuloy tayong mabuhay sa mundong ito. Kahit papaano. Sa mundong ito. Wang Lei. Ngayon, hayaan mong subukan ko. Nina, anong balak mo? Sabi ng ating ninuno, ang pag-atake sa lungsod ay mas mababa. Ang puso ng tagumpay ay mas mataas. Gagampanan ko siya ng isang palabas. Pang-akit sa puso. Gaano nakatanda ang batang babae? 24 na siya. Kakatapos lang ng kolehiyo. Taong kuneho. Gaya ng edad ng anak ko. Ang swerte naman. Tito, may anak na babae rin kayo sa bahay. Sino ka? Ako ay pasahero sa likod. Nasa kabila ang asawa ko, nagbabasa. Natatakot akong maingayan siya. Kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Makipag-chat sa lahat. Gusto mo bang kumain ng kaunti, ate? Nagdala ako ng maraming merienda. Salamat, ate, pero hindi ako makakain. Buntis ako. Tio, maaari bang bigyan mo ako ng iyong mansanas? Ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo pupunta sa Qingcheng? Guro ako. Ang asawa ko ay dinala ako sa bahay ng mga magulang ko para magbakasyon. Hindi pa nga nasasabi sa mga magulang ko ang magandang balita. Kapag nalaman nila, siguradong ikatutuwa nila. Anak, ikaw, ilang buwan ka na ba buntis? Ang ganda ng katawan mo. Hindi ko ito napansin. 3 buwan na. Nagtatrabaho ang aming Professor Song sa ospital. Sa aming ospital, sa Kyiv. Sikat ito. Maaari kang manganak sa aming ospital. 8-8. Ikaw ay buntis. Babae o lalaki ba? Hindi ko pa alam. Pero okay lang kahit lalaki o babae. Basta't malusog siya. Basta't ligtas siya. Mas okay sana kung babae. Mas maalaga ang mga babae. Hindi ba't sinasabi nilang maliit na jacket? O nga pala, Tito. Ang anak na babae ninyo. Ngayon ay nag-aaral pa. O nagtatrabaho na. Ang anak ko ay pumanaw 1 taon bago siya magtapos sa kolehiyo. Ikinalulungkot ko. Hindi ko sinasadyang banggitin ang iyong masakit na alaala. Noon. Siguradong sobrang sakit mo noon, di ba? Matagal nang pumanaw ang asawa ko. Ako ang nagpalaki sa kanya mag-isa. Siya ang tanging kamag-anak ko sa mundo. Matalino at masigasig ang aking anak na babae. Mahilig magbasa. Nagbebenta ako ng prutas at trigo para maipag-aral siya sa kolehiyo. Sino ang mag-aakalang sa huling taon ay nagkaroon ng aksidente? Ang anak kong babae ay nag-aaral sa paaralang guro. Gusto rin niyang maging guro. Tito, huwag kang malungkot. Kung hindi man, pwede kitang gawing parang anak na babae. Nakikita ko na mabait kang tao. Nung pumunta ka sa sasakyan, binigyan mo pa ako ng mansanas. At saka, halos pareho kayo ng edad ng tatay ko. Kung hindi, baka sa hinaharap, sa panahon ng bagong taon, pumunta ka sa bahay namin para sa reunion dinner. Salamat. At nandyan pa ang maliit na sanggol sa aking tiyan. Maaga namatay ang mga magulang ng aking asawa. Wala pang lolo ang maliit na sanggol. Kapag siya'y isinilang, tatawagin kanyang lolo. Dalaga, ikaw ay isang mabait na dalaga. Makakakuha ka ng biyaya mula sa langit. Tama nga, kanina sinabi mong ikaw ay isang doktor. Kaya tiyak na, nakatulong ka sa maraming pasyente, di ba? Siyempre, si Professor Song ay makakagawa ng maraming operasyon bawat taon. At hindi mabilang ang mga taong nailigtas. Bilang doktor, ang magligtas ng buhay ay aming tungkulin. Hindi naman ito maituturing na anumang tagumpay. Gumagawa lang ako ng aking trabaho. Sa tingin ko, may mga bagay akong dapat gawin. Kayo rin, tiyak na, nakawitness sa pag-alis ng maraming tao, di ba? Talagang mahina ang buhay. Hindi ba? May ilan na kahit bata pa. May mga bagong pasok lang sa lipunan. May mga nagpakasal na rin. Hindi inaasahan na ang sakit ang kukuha ng kanilang buhay. Napakawalang saysay nito. Pero minsan, ang buhay ay sobrang sakit. Mas mainam pang mamatay. Kakabreak lang sa akin ng girlfriend ko. 5 taon na yun. Tingin niyo ba pangit ako? O kulang sa pera? Paano siya makakagawa ng ganun? Para sa isang manloloko na puro salita lang. Parang mas mabuti pang mamatay ako. Itaas ang ulo. Bata. Sobrang bata ka pa rin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang buhay. Anong alam mo? Mahalaga ang buhay. Mas mahal pa ang pag-ibig. Gusto kong magmahal, hindi mamatay. Wala kang pakialam. Kapag umabot ka ng 15 taon o 20 taon, mapapansin mo, ang pag-ibig, hindi ito mahalaga. Ang oras ang tunay na kayamanan. Huwag kang magsabi ng ganito ng basta-basta. Na gusto mong umalis sa mundong ito. Gusto mo akong pakialaman. Kahit ang tatay ko, hindi ako mapakialaman. Anong karapatan mong pakialaman ako? Mukha ka namang maayos. Dapat hindi ka rin kapos sa pera. Iba ang pera ko sa pera mo.
Isa akong ulila, walang ama't ina. Umaasa sa tulong ng gobyerno. Kakatapos ko lang mag-aral. At nagtatrabaho ako ng walang tigil. Para kumita ng perang ito. Ang paggastos ko ay iba sa paggastos mo. Isa akong binata. Pero taon-taon akong nagbibigay. Sa mga paaralang nais makatulong. Para bang ito ay isang pagbabalik sa mga nakaraang taon. Minsan, ang pera ay para sa sarili. Walang gaanong kaligayahan. Ngunit kapag ibinibigay sa mga talagang nangangailangan, mapapansin mo, ang pera, talagang mahalaga. Hindi mo makikita. Masyado kang mapagmalasakit. 放这时，是我选择停留凝望，用余生学会如何真诚去爱一场。 Mga kaibigan, maikli ang buhay. Ang mga pumanaw ay hindi na maibabalik. Ngunit ang mga nabubuhay, dapat tayong mamuhay ng masaya. Ang galing kumanta ni Teacher Qin Chen. Sa panahon ngayon, ang pinakamalaking kaligayahan ay makinig sa kanta ni Teacher Qin Chen. Fangirl, gumawa ng trend at makatagpo ng mga tagahanga. Anong masama sa pagiging fan? Ang pagsunod sa mga idolo ay hindi nakakaapekto. Sa ating pag-aaral kami ng kapatid kong babae mula pagkabata. Lahat ng asignatura ay lagi kaming nangunguna sa pagsusulit Marami pa kaming talento. Marunong tumugtog ng violin ang kapatid ko. Ako naman ay mahusay sa pagtugtog ng piano. Ang pagsubaybay sa artista ay batay sa paghanga sa sining. Ipinaliwanag na tayo ay may artistic na resonance. Kay Guro Qin Chen, kayo rin ay mga estudyante sa Western University. Ako naman ay isang mag-aaral ng panitikan. Anong kurso nyo? Ako ay physics. Ako naman ay chemistry. Ang galing. Pag uwi ko sa school, maghahanap ako ng kasama kong maglaro. CJ, ang saya ng pagiging bata. Puno ng sigla. Ang inyong buhay. At may walang katapusang posibilidad. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng pribado. Pwede ba? Ano nang sinabi mo? Alam ko, ang lahat ng mangyayari. Pero, gusto kong gawin mo isang ibang pagpili. Siyempre, maaaring dalhin mo itong bag na puno ng mansanas. Paano mo nalaman? Bakit hindi mo? Dahil naniniwala ako. Makakagawa ka ng ibang pagpili. Huwag kang lumapit. Alam mo, wala na akong sasabihin sa'yo. Tingnan mo itong dalagang nasa harap mo. Nung pumasok siya sa sasakyan, sabi niya, siguradong mabait kang tao. Kayang-kaya mong tiisin. Patay na ba siya? At yung profesor na katabi ko. Kung mabubuhay siya, ilang buhay ang mayaabot niya. Yung batang lalaki sa likod ko ay isang baguhan sa pag-ibig. Nagsisimula pa lang ang buhay niya. At yung batang iyon, orphan siya. Ang hirap ng pinagdaanan niya hanggang sa araw na ito. At saka, ngayon, nag-donate siya ng napakaraming pera para sa edukasyon. Hindi ba't sinabi mo na ang anak na babae mo ay gusto ring maging guro? Huwag mong subukang kumbinsihin ako. Dahil alam mo na kung ano ang gagawin ko. Alam mo na lahat kung ano ang kalalabasan ng mga taong ito sa tren. Lahat sila. Sandali, hintayin mong matapos ako. Pagkatapos, tingnan mo itong tatlong estudyante. Mas bata pa sila kaysa sa anak mong babae. Siguro mas maliit pa sila. At yung ginang na yun, baka meron din siyang isang anak na halos ka-size ng anak mong babae. Na anak na babae mo. Tito, ano ang pinag-uusapan ninyo? Lumayo kayo sa akin. Kung hindi, papasabugin ko ang bomba. May bomba sa tren. Anong nangyayari? Sino ang naglagay ng bomba? Tito, ikaw ba talaga ang naglagay ng bomba? Ano bang nangyayari? Bomba. Ayaw ko pang mamatay. Maaari ba akong umatras? Hindi ko pa na ibabalik ang girlfriend ko. Kakatapos ko lang kumita ng $100 milyon ngayong taon. Wala pang naipapadalang pera mula sa paaralan ko ngayong taon. Hindi pa ito naipapadala. Nakatanda, kalma ka lang. Kung may pinagdadaanan ka, maaari mo kaming kausapin. Maaari naming tulungan ka. Na, Tito, huwag kang magalit. Marami tayong tao sa tren. Siyempre, daan-daang buhay ito. Na, ibinigay ko sa iyo ang tiket sa aking konsyerto. Libre. 2,000 ang isa. Tay, kalma ka lang. Anong nangyayari dito? Sobrang nakakatakot ito. Mamamatay ba tayo? Huwag mo akong subukang kumbinsihin. Alam mo ba kung paano namatay ang anak ko? Ito ang tren na ito. Ang nakabundol sa kanya. Ngayon, gusto kong ang tren na ito at ang mga tao sa tren ay maging kabahagi niya sa kamatayan. Kasama na ba ako, Tio? At saka yung ate na nasa tiyan niya. Yung batang hindi pa ipinanganak. Malapit na ba tayong mamatay? Lolo, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. May sasabihin sana ako sa iyo, pwede ba? Alam ko po na kayo, hindi isang tao. Mayroon kayong isang organisasyon. Ngunit ang organisasyong ito, mabilis na magdadala sa bansa, sa kawalang hanggan. Basta't hindi mo i-activate ang bomba, hayaan mong makaalis tayo ng ligtas. Handa akong sumama.
para protektahan ka. Basta't sabihin mo sa amin kung nasaan ang organisasyon. At sino-sino pa. Hindi ganito. Nakatutulong sila sa akin. Lahat tayo ay may personal na alitan. Ito ay dapat kong gawin. Ginamit ka ng ibang tao. Isipin mo, sino ang nagbigay sa iyo ng ideya na pasabugin ang tren? Ginawa nila ito dahil may sugat ka sa loob. Nawala ang mga mahal sa buhay. At pinilit kang gawin ito. Ngayon ay wala nang gaanong oras tayo. Meron na lang. Paano ito mangyayari? Sinasabi mo ba, ginagamit nila ako? Alam ko na. Sila ang nagpadala. Ang unang tao ay ikaw. At saka, gusto lang nilang kunin ka. Para sa isang eksperimento. Maniwala ka sa akin. Susunod nila. Gagamitin nila ang 30 tao ng sabay. Magkakaroon ito ng isang di malilimutang sakuna. Totoo ang sinasabi niya. Nakarating na tayo sa mahigit 10 pagsabog. Tama. Matagumpay mong pinasabog ang tren na ito. Mahigit 10. Bakit ako ay buhay pa? Sa ngayon, di ba? Sa tingin ko, ito ay biyaya mula sa langit. Ito rin ay isang pagkakataon para sa iyo. Isang pagkakataon upang muling pumili. Ngayon tayo ay nasa isang paralel na bagong mundo. Basta't kaya mong bitawan ang pagsabog ng bomba. Ang kapalaran ng ating lahat ay mababago. Lahat ay makakaligtas. Ano? Namatay na tayo. Namatay tayo. Talagang namatay na ako minsan. Kaya Feng Zhen, pakiusap, gumawa ka ulit ng desisyon. Maging matatag ka. Iba't ibang pagpipilian. Kaya mong iligtas kaming lahat. Ang anak mong babae ay magiging proud din sa'yo. Kaya bigyan mo ako ng dahilan para maniwala sa'yo. Patunayan mong totoo ang sinasabi mo. CJ, tingnan mo itong babae na ito. Nasa bag niya ang isang stethoscope at isang kahon ng gamot. Maaari mong suriin ito sa sarili mo. Meron. Siya ay doktor. Tama ang hula ninyo. At ang dalagang ito, nasa maleta niya. May gunting at kable. At mayroon ding martilyo. Ipinapakita ko sa iyo. Tama ba? Talaga namang mayroon. Totoong mayroon. Hindi pa nabubuksan ang kahong ito. Noong huli tayong, akala ko pa na ikaw ang suspect. Halos nasaktan pa kita. At itong prutas na ito. Simula nung sumakay ka, hindi na kita nakipag-ugnayan kailanman. At saka, palagi mong nakatitig dito. Kaya paano ko nalaman? Nandito lang ang cellphone sa bulsa na ito. Isipin mo. Alam pa nga namin, na kahit kunin namin ang cellphone sa bulsa ni Apple, mag-explosion pa rin ang tren. Kaya pala totoo. Ang sinasabi ninyo, gusto nila tayong gamitin. Wasakin ang buong mundo. Ngayon ako, ano ang gagawin? Pigilan ang pagsabog ng bomba. Sabihin mo sa akin, bukod sa teleponong iyon, mayroon pa bang ibang mga detonator? Wala. Pero, bago matapos ang countdown, kung hindi maayos na mapuputol ang tamang kawad, magbubuga pa rin ito ng explosion. Aling kawad? Pwede mo bang putulin ito para sa amin? Sino ang may gunting? Meron ako. Ayos na. Nawala na ang panganib ng bomba. Ayos. Dito sa Qingcheng Station. Pakiusap sa lahat ng pasahero, mag-ayos sa pag-akyat at pagbaba ng sasakyan. Umuwi na rin kayo. Hayaan nyo na akong mag-isa. Ano ang balak mo? Huwag mag-alala. Pupunta ako sa presinto. At magpapakilala. Nais ko lang magkamali. Hindi ko dapat ipasa. Ang galit sa mga inosente. Ihinto ako sa kanila. Maaaring mong isara ng ilang dekada. Matanda na ako. Wala na rin ang anak ko. Nasa loob at nasa labas. Anong pinagkaiba nun? Umalis na kayo. Huwag niyo na akong pakialaman. Ito ang nararapat na kaparusahan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naharangan ninyo ang pagsabog ng bomba. Sa pinakamahalagang sandali, nailigtas ninyo ang daan-daang buhay. Ito ay napakahirap at matapang na desisyon. Ito ay talagang aking pagkakamali. Ako ay talagang napakabobo. Ginamit ng iba na parang baril. Nawala ninyo ang inyong mahal sa buhay. Naiintindihan namin ang inyong nararamdaman. Kayo ay pansamantalang naligaw ng landas. Marahil, hindi pa ninyo alam. Ang pagkakataong ito ng paglalakbay ay ang huli nating pagkakataon upang iligtas ang tren.
Lahat ng ito ay dahil sa akin. At sana ay magtapos din ito dahil sa akin. Dahil sa iyong pagbabago. Sa wakas ay nagtagumpay tayo. Kung andyan pa ang iyong anak na babae. Gusto ko. Siguradong magiging proud siya. Ng kanyang ama. Umalis na kayo. Gusto kong magpahinga ng tahimik. Umalis na rin tayo. Chen Xu. Talagang matapang ka. Sobrang lakas mong lumabag sa patakaran. Ibinalik mo siya sa tren. Ako ay kwantong na paglalakbay. Sa pinakamataas na katayuan. Sasabihin ko sa'yo, itigil mo na agad ang misyon. Kung hindi, tatanggalin kita. Pero dati na kitang ginawa. Sinigurado mong gagawin mo ito para sa kanya. Pagkatapos ng misyon, sumang-ayon na makipag-usap sa kanyang ina. Sinigurado mo rin na pagkatapos ng misyon, bibigyan siya ng kalayaan at pahingahin siya. Lahat ng ito ay isang panlilin lang. Simula't simula, itinuring mo lang siya bilang isang computer. Parang isang makina lang. Wala itong kinalaman sa iyo. Ngayon, nilalabag mo ang utos na nakatataas. Kailangan mo siyang ipabalik. Kung may mangyaring masama, dahil dito, kaya mo bang kayanin? Handa akong tumanggap. Pakiusap, hayaang tapusin niya ang paglalakbay na ito. Kung mabibigo ang paglalakbay na ito, hindi na siya babalik magpakailanpaman. Ikaw rin ay mawawala. Ang taong ito na pinili mula sa milyong-milyon. Ang pinakaangkop na kandidato. Akala mo ba talagang makakapagligtas siya ng tren? Nakapagbalik na siya ng maraming beses. Isang beses lang siya nagtagumpay. Sa ganitong kaunting oras, akala mo ba magtatagumpay siya? Sobrang katawa-tawa. Hindi ko alam kung magtatagumpay siya. Ngunit handa akong maniwala sa kanya. Nilabag ko ang iyong utos. Handa rin akong tumanggap ng parusa. Ngunit nais ko, hindi niya ako bibigyan. Bata, nakakatawa. Talagang katawa-tawa. Ginagawa mo ito para sa isang. Ang mga taong pumanaw na. At isang hindi makatotohanang pangarap. Gusto mo bang sirain ang iyong karera? Kung alam ko lang mula sa simula, na ang misyon ng quantum crossing ay paulit-ulit siyang magdudulot ng pagsabog, na hindi siya makakatakas. Kaya mula sa simula pa lang, hindi ako makikilahok sa misyon na ito. Patawad sa aking katapatan. Ang misyon ng quantum traversal ay talagang napakatindi. Ang kahulugan ng quantum traversal, hindi ito tungkol sa pagligtas ng isang tren na sumabog na, kundi tungkol sa paghahanap sa salarin upang iligtas ang mga taong buhay pa. Ngayon, natagpuan na rin natin ang salarin. Hindi ba't ito'y mahalaga? Ano sa tingin mo ang mahalaga? Kapag dumaan ang isang tren ng isang bata sa libreng riles, may isa pang grupo ng mga bata sa tren na tumatakbo sa riles. Ikaw naman, magbabago ka ba ng direksyon ng tren? Kapag may naganap na sunog, pupunta ka bang iligtas ang tunay na Mona Lisa? O pupunta ka bang iligtas ang isang pusa sa museo? Pasensya na, hindi tayo pareho ng pananaw. Para sa akin, bawat tao, bawat buhay, mahalaga ang lahat. Hindi talaga pwedeng ikumpara. Para kang nagwawala. Dahil alam natin, maaaring mangyari ang quantum tunneling na lumikha ng mga bagong paralel na panahon. Bakit hindi natin hayaan siyang iligtas ang mga buhay na ito? Paano mo masisiguro na ang mundo natin ngayon ay ang totoong mundo? Chen Xu, wala ka ng pag-asa. Ipinapaalis kita. May balita mula sa punong tanggapan. Ngayong umaga, sa isang abandonadong pabrika ng kemikal sa Jiangshan, biglang may 30 tao. Ngunit walang natagpo ang bomba sa lugar, o baril o anumang sandata. Wala ring bakas ng laban. Walang sugat sa kanilang katawan. Para bang sila ay namatay ng natural sa isang gabi. Paano mangyayari yon? Impossible yon. Kaya ba't itong 30 tao ay? Hindi ito possible. Hindi maaaring makipag-ugnayan. Ang dalawang magkaibang mundo. Kapag nagkaroon ng ugnayan, ang dalawang mundong ito ay pareho ring guguho. Kahit na ikaw ay may malawak na kaalaman at napakahusay sa pag-aaral ng quantum traversal. Ngunit sa mundong ito, palaging may mga kaalaman na hindi natin alam. Ang ating kaalaman tungkol sa quantum na pagdaan ay tila isang tip ng yelo lamang. Marami pang mga bagay na hindi natin alam. Ano? Ito ay labis na nakakagulat. Ano? Ito ay labis na nakakagulat. Ibig sabihin ba, nasa isang paralel na mundo sila ngayon na mas maaga kaysa sa ating timeline dahil nagbago ang kanilang mundo. Talaga bang naapektuhan din ng quantum entanglement ang ating mundo? Kaya, ngayon, iniisip mo pa rin ba na sila ay mga ilusyon lamang na namatay? Ngayon, dapat mo nang paniwalaan na sa paralel na mundo na iyon, sila rin ay may laman at dugo. Talagang nabuhay siya. Kung ganon,
Si Wang Lei ay nagtagumpay. Sa tingin ko, hindi lang siya. Nagtagumpay na pigilin ang pagsabog ng tren. Nailigtas din niya ang mga tao sa tren. Hinahanap pa nga niya ang isang paraan para sa atin na maresolba ang malaking panganib na ito. Hindi ko talaga maisip kung paano niya nagawa iyon. Ang sagot sa tanong na ito, malapit na nating malaman. Maaaring nakalimutan mo nang siya ay nasa kabilang mundo. Pagkatapos niyang mamatay, babalik pa rin siya dito. Siyempre, kailangan nating mabuhay ng mas matagal kaysa sa kanya. CJ, sana makita ko pa siya. Gusto kong tanungin siya ng personal. Paano niya nagawa ang himalang ito? Kailangan kong sabihin, si Wang Lei, talagang isang kahanga-hangang tao. Siya ay talagang napakahusay, matatag, at may pananagutan. Dahil dito, pinili namin siya upang tapusin ang gawaing ito. Hindi ba? CJ, Chen Xu, tama ka. Binawi ko ang parusa sa iyo. Kailangan ko ng kaunting oras. Kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Mag-isip ng ilang bagay. Kailangan kong sabihin, Chen Xu, gumawa ka ng matapang na desisyon. Parang, nakatulog ako at nanaginip. Nga, may pakiramdam ng saya pagkatapos ng panganib. Talagang nailigtas natin. Buhay ng mga tao sa sasakyan. Nina, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kung wala ka, talagang hindi ko alam kung paano iligtas ang ganitong karaming tao. Wang Lei, bilang isang sundalo, mahirap sigurong gawin ito, di ba? Kayo ba ay nakikipaglaban sa mga kaaway? Marami ba kayong nasawi dahil dito? Dahil dito, maraming tao ang nagsakripisyo. Ang aking tungkulin ay, ang pamilya, bansa at mga tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Nina, hindi ako nagsisisi sa aking pinili. Kahit nasa tren, nang maraming beses na nabombahan, basta't mga tao sa tren. Sa huli ay makakapagtipon sa pamilya. Pakiramdam ko lahat ng ito ay sulit. Mas mahalaga, nakilala kita. Ginang, ano po ang nais ninyong inumin? Para sa ginang na ito, isang mainit na latte. Kung tama ang alaala ni Zhang Jai. Kaya para sa ginoong ito, mag-order ng isang baso ng iced americano. Walang gatas at walang asukal. Kung gusto mo rin ang lasa na ito, mas mabuti pang magdagdag ng kaunting asukal. Marami na akong naranasang hirap. Tama, Nina. Sa tren, sabi mo buntis ka. Ikaw ay, noong panahong iyon ay sinusubukan si Fang Zhen. O totoo ba? Totoo. Hindi rin totoo. Anong ibig mong sabihin? May panahon na ako dati. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto kong magpa-check sa ospital. Pero noong panahon na iyon, sobrang abala sa graduation season. Masyadong mabigat ang pressure sa thesis ng mga estudyante. Ang sinasabi ko si Zhang Jai, nakatira pa sa bahay ng kaibigan at ayaw umuwi. Sa huli, napakahirap. Naiwan na namin ang mga estudyante. Pagkatapos niyan, ay dito kami sa coffee shop na ito. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Noong gabing iyon, sobrang naiinis ako. Hanggang sa nawala ko siya. Doon ko lang nalaman. Talagang dumaan yung batang yun. Akala ko hindi totoo. Noong time na yun, akala ko. Iniisip mong sinusubukan mo si Fang Zhen. Lahat ng iyon ay tapos na. Sa totoo lang, nung araw sa tren, gusto kong sabihin kay Zhang Jai na pumayag ako na maghiwalay kami ng tirahan. 2 tao. Kung pinagdudusahan nila ang isa't isa, nasasaktan ang isa't isa, ngunit mahigpit pa rin nakatali sa isa't isa. Ano ang kahulugan nito? Ganun ba? Naalala ko ang sinabi ni Zhang Jai. Tama siya. Lahat ay magiging maayos. Nina, sa mga susunod na araw, siguradong magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Siguradong makikita mo ang tamang tao. Sa susunod, ano ang plano mo? Hindi ko alam. Gusto kong magpahinga muna. Baka magbakasyon kami. Gusto kong pumunta sa Iceland para makita ang aurora. Yan ang aming napagkasunduan. Sa ika-10 anibersaryo namin, magkakasama kaming manonood ng aurora. Ang ganda nun. Tama nga. Ngayon, may isang bagay na maaari nating tahimik na gawin. Anong bagay? Hindi ba't gusto mo lang tumawag sa nanay mo? Sa tren, hindi mo nagawang tawagan si nanay para sabihin ang lahat. Hindi yata pwede yun. Ang mundo na kinabibilangan natin ngayon ay isang paralel na mundo na dulot ng quantum crossing na nagre-resulta sa parallel worlds. Hindi ko magawang tawagan si nanay dahil hindi talaga kami. Hindi sa iisang mundo. Kung makikipag-usap ako ngayon sa nanay ko, dahil sa quantum crossover at ang mga batas ng konserbasyon, bubulusok ang mundong ito. Kung gayon, lahat ng ginawa ko, hindi ba't magiging sayang? Wang Lei, hindi pwedeng tawagan ang nanay ni Wang Lei. Pero kung si Zhang Jai,
ang tumawag sa nanay ni Wang Li. Maaari ba itong gumana? Maniwala ka sa akin. Sa pamamagitan ng ilang beses na kwantong na paglalakbay, nakuha ko na ang mga pangunahing kaalaman. Ang batas ng konserbasyon sa kwantong na paglalakbay. Hindi natin maaaring lampasan ang komunikasyon sa paralel na mundo. Pero tayo ay maaaring maghatid sa nanay ng mundong ito ng ilang kaginhawaan at kapayapaan. Susubukan ko. Ito ba ang nanay ni Wang Li? Ikaw ay... Ako si Zhang Jai. Kasama ng iyong anak na si Wang Li. Na naglingkod. Ikinalulungkot ko. Matagal na akong tumawag sa iyo. Tungkol kay Wang Li. Pasensya na. Minsan, may mga bagay na kailangan munang pag-isipan bago malaman kung paano sabihin. Walang anuman, anak. Ang pagtawag mo rito ay tiyak na hindi madaling gawin. Kayo ay mabuti baka makailan. Sila ay nagdala lamang ng ilang abo. Ang batang iyon na napakataas. Paano maipapasok? Napakaliit na kahon. Madalas niyang binabanggit kayo. Sinasabi niya na kayo. Sinasabi niya na kayo. Sinasabi niya na kayo. Ang mga dumpling na nakabalot ay ang pinakamasarap sa buong universo. Kayo, maganda ba talaga? Ako ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tama rin. Kasangga sa laban, magkasama. Pasensya na. Salamat sa pagtawag mo. Para sa akin. Napakahalaga nito. Tita, sinabi ni Wang Li na iparating sa inyo. Lahat ay magiging mas maganda pa. Tita, nang umalis si Wang Li, nandoon ako. Nais niyang sabihin sa inyo. At ang huli nilang pagkikita ay medyo hindi maganda. Mahirap ang usapan. Pero, gusto niyang sabihin. Pasensya na. Gusto ko lang na bumalik siya. Sobrang mahal ko siya. Talagang umaasa ako na sana noon nasabi ko sa kanya. Alam niya iyon. Alam niya iyon. Mag-ingat ka, nanay ni Wang Li. Mag-ingat ka rin, bata. Salamat sa iyo. Paalam. Salamat sa iyo, Nina. Natapos ko ang pangarap na ito. Ngayon ang iyong pangarap ay natupad na. Ano ang susunod? Samahan mo akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Sige ba? Siyempre. Ano ang gusto mong gawin? Gawa ka ulit ng isang tasa ng kape para sa akin. Tulad ng dati. Sinasabi ko, Zhang Jai, noong una, hinahabol mo ako ganyan. Tara na. Ang pakiramdam sa eksenang ito, parang nananaginip. Naalala mo ba? Noong panahong iyon, sinasabi ko si Zhang Jai, nang hinahanap mo ako, gumawa siya ng buong 2 dekadang kape. Inimbitahan niya ako ng buong 20 beses. Bago ako pumayag, lumabas kami para manood ng scene. May mga tao na sa alaala ay napakaganda. Pero bakit habang naglalakad kami, nawawala na? Marahil dahil sa inyong dalawa, hindi talaga para sa isa't isa. Maling tao. Kahit na naglakbay ng magkasama, sa huli ay maghihiwalay din. Tamang tao. Kahit na magkalayo ng libu-libong milya. Sa huli, dahil sa ilang dahilan, nakatatawid sa mga bundok at dagat, nagkita tayo. Sa huli, hindi na tayo maghihiwalay. Gusto mo bang matutong mag-draw ng mga bulaklak sa kape? Matagal ko nang gustong matutunan. Pero lagi kang ayaw akong turuan. Tingnan mo mabuti. Itong kakayahan sa pag-draw ng bulaklak ay kay Zhang Jai. Ito ba ay parang nagpapahiram ng bulaklak? Kaya't ang kape na ito ay kay Zhang Jai. O ito ba ay regalo ni Ginoong Wang Li? Ang kape na ito ay ginawa ni Wang Li. Kung ganoon, ito ay kay Ginoong Wang Li, para kay Sanji. Nina, ang unang tasa ng kape.